Mr. Silent Channel. Kabanata 831 hanggang 840. Ang prosesong ito ay hindi maaaring ilarawan sa mga salita. Gayunpaman, sa wakas ay nakarating siya sa dalampasigan at sa wakas ay nakarating. Nakahiga doon, hinahayaang hugasan ng dagat ang kanyang katawan, isang mahinang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Tang Wulan. Matapos magdusa ng labis at magdusa ng napakaraming kasalanan, nagtagumpay ka na ba sa wakas? Nakahiga siya doon na hindi gumagalaw, ganap na itinatago ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa. Parang pawikan, tahimik niyang inalis ang buhangin at ibinaon ang sarili dito. Kinokontrol ang temperatura ng kanyang katawan. Tanging sa ganitong paraan maaari itong maging malayo hanggat maaari na hindi matukoy ng radar ng North Navy Regiment. Kailangan niya ng pahinga, at least ngayon hindi siya makagalaw. Unti-unting naging pantay ang paghinga, inaayos ang pagbabago-bago ng kanyang dugo. Simula nang dumating sa Devil's Island, bihira na lang ang mga ganitong tahimik na sandali. Naiintindihan na ngayon ni Tang Wulan kung bakit kakaiba ang ekspresyon ni Kai Lao. Ang Devil Island na ito ay talagang kontrolado ng Devil. Bukod dito, ayon sa lumang bangungot, iba na ang sitwasyon ngayon, at mahirap sabihin kung maaari pa nga silang bumalik ng buhay. Nagbibilang mula noong una siyang pumunta rito, kahit na hindi alam ni Tang Wulan ang eksaktong oras, dapat ay mga 3 buwan na iyon. 3 buwan lang bago siya pinahirapan. Kahit na normal ang pagsasanay sa militar, paano dapat gugulin ang natitirang higit sa 1 taon? Ano ang naghihintay sa kanila mamaya? Sa isang lihim na buntong hininga, nirelax ni Tang Wulan ang kanyang katawan at dahan-daang nabawi ang kanyang pisikal na lakas. 3 buwan na ang lumipas, at hindi man lang siya nakakain ng kahit isang kagat. Kahit na kaya niyang nakawin pabalik ang eroplano sa pagkakataong ito, hahayaan ba ng matandang bangungot na Diablo ang kanyang sarili at ang kanyang mga kaibigan? Malinaw na hindi ito magiging ganoon kadali. Kalimutan ito, kahit na ano, maaari nitong matiyak na ang mga kasosyo ay magkakaroon ng pagkakataong mabuhay sa sandali ng kaligtasan. At least ngayon, nakablend na siya sa dagat na may aura ng pagkawasak. Sa pagkakataong ito ay dumating siya hindi lamang para nakawin ang eroplano, ngunit higit sa lahat, gusto niyang makahanap ng daan pabalik. Kapag may pagkakataong iligtas ang mga kasosyo, maaari niyang pangunahan ang lahat pabalik sa Federation. Naisip din ni Tang Wulan na bumalik sa akademya para humingi ng tulong, ngunit alam niya na ito ay hindi makatotohanan. Kung gagamitin ang Soul Guidance Communication, huwag na nating sabihin kung ano ang naging reaksyon ng Academy. Sa kakaibang kakayahan ng Old Nightmare Demon, malalaman kaya niya. Si Tang Wulan ay hindi nang ahas na sumugal, dahil kapag natalo ang taya, ito ay magpakailanman. Hindi niya nais na makita ang kanyang mga kasosyo na sirain ang kanilang sarili sa sakit. Pagkatapos ng 1 buong oras na pahinga, unti-unting nag-adjust ang pisikal na kondisyon ni Tang Wulan. Ngunit hindi ito ang Devil's Island kung tutuusin, at walang ganoong kalakas na sigla. Sa makatuwid, pagkatapos ng kanyang pisikal na fitness ay halos mabawi, ang unang bagay na naramdaman niya ay isang malakas na pakiramdam ng gutom. Alam kong nakahuli lang ako ng si Soul Beast, kahit na kumakain ito ng sashimi, makakapagdagdag ito ng pisikal na enerhiya. Bahagyang itinaas niya ang kanyang ulo, at tahimik na tumingin sa defensive belt sa di kalayuan. Sa mabigat na mataas na pader, punakanak ang kumikislap ang mga ilaw ng searchlight. Gabi pa lang noon, at kitang-kita ng liwanag ang kagubatan ng bakal sa protective belt. Walang alinlangan si Tang Wulan na sa ganitong antas ng depensa, kahit na ang 100,000 taong Soul Beast ay maglakas loob na umatake, ito ay mapupunit sa maikling panahon. Ang teknolohiya ng paggabay sa kaluluwa ng tao ay matagal nang lampas sa mga kakayahan ng mga kaluluwang hayop. Ito ay tiyak na dahil sa mabilis na pag-unlad ng teknolohiya ng paggabay ng kaluluwa na ang katayuan ng mga masters ng kaluluwa sa mainland ay hindi kasing taas ng dati. Hindi mo mapipilit dahil wala kang pagkakataon. Kung ang langit ay hindi maganda, paano ang pagpunta sa lupa? Bago dumating si Tang Wulan, mayroon siyang plano. Mayroon siyang isang pares ng makapangyarihang Golden Dragon Claws na may mga espesyal na epekto ng pagpunit at pagdurog. Hindi dapat masyadong mahirap maghukay ng butas. Gayunpaman, batay sa kanyang pag-unawa sa teknolohiya ng paggabay sa kaluluwa ng tao, kahit na ito ay nasa ilalim ng lupa, malamang na mayroong mga defensive o detection device. Ang isa ay hindi mabuti, ito ay magiging mas mahirap na matagpuan sa ibaba. Ngunit laging subukan, ang paglalakad mula sa ibaba ay mas mahusay kaysa sa pagharap sa nakakatakot na soul-guided artillery firestorm ng direkta mula sa itaas. Sa pag-iisip nito, dahan-daang pinakawala ni Tang Wulan ang mga kuko ng gininto ang dragon gamit ang 2 kamay, at nagsimulang iwagayway ang putik at buhangin pababa, na naging sanhi ng unti-unting paglubog ng kanyang katawan. Dapat sabihin na ang torso bow ng Mountain Dragon King ay lubhang nakakatulong sa kanya. Ang buto ng kaluluwa na ito ng hindi kilalang antas ay hindi lamang nagbibigay sa kanya ng kakayahang kontrolin ang gravity, ito ay lubos na nagpapahusay sa kanyang mga depensa, at nagbibigay daan din sa kanya na may napakataas na pagkakaugnay para sa elemento ng lupa. Unti-unting lumubog ang katawan ni Tang Wulan, at ang lupa ay naging malambot sa ilalim ng impluwensya ng aura ng katawan ng hari ng bundok na dragon.
Gamit ang isang pares ng matalas na Golden Dragon Claws, hindi nagtagal ay napunta siya sa ilalim ng lupa. Hindi maiiwasan na medyo mapurol ang ilalim ng lupa, ngunit dahil sa pisikal na kalidad ni Tang Wulan, lubusang binabaliwala niya ang mga ito. Ang dugo ng Golden Dragon King ay natural na damaloy, na nagbibigay sa kanya ng malaking enerhiya, kasama ng kanyang superpower. Hindi nagtagal, narating na niya ang kailaliman ng lupa. 10 minuto, dumaan na siya sa buhangin at nakapasok sa bato. Nakaharap sa bato, si Tang Wulan ay kumilos ng mas mabilis, dahil ang bato ay hindi bababa sa walang posibilidad na gumuho. Hindi pinahintulutang umasa sa lakas ng katawan ng Shanlong King upang patatagin ang paligid nito. Hindi lang isang beses gagamitin ni Tang Wulan ang channel na ito, ngunit sa hinaharap ay plano niyang gamitin ang channel na ito para pangunahan ang kanyang mga kaibigan na tumakas. Kaya sa proseso ng paghuhukay, maingat siya. Walang pagmamadali upang bumuo sa direksyon ng North Navy Regiment, ngunit upang maghukay ng malalim hanggat maaari. Walang alinlangan na mas malalim ang lagusan, mas maliit ang posibilidad na ito ay matuklasan. Pagkaraan ng isang oras, si Tang Wulan ay napunta sa ilalim ng 100 metro sa ilalim ng kanyang malakas na physical fitness. Sa panahong ito, marami rin siyang problema, tulad ng tubig sa lupa. Ang paglitaw ng tubig sa lupa ay pinilit siyang baguhin ang daanan ng paalang muna, naghahanap ng isang lugar kung saan walang tubig sa lupa, paikot-ikot. Buti na lang at nagtagumpay siya. Ito ay 100 metro sa ilalim ng lupa, at ang makapal na suso ng bato ang pinakamagandang silungan para sa lahat, kaya hindi pa ito matutuklasan. Tumayo si Tang Wulan sa lagusan na hinukay niya, bahagyang humihingal. Napakanipis ng hangin dito, at kakaunti lang ang hangin na maipasok mula sa labas. Na-suffocate na ito ng mga ordinaryong tao. Ngunit ngayon ay maaari niyang gawing panloob na paghinga hanggat maaari, upang masuportahan niya ito. Matapos halos husgahan kung nasaan siya sa oras na ito, nagsimulang maghukay si Tang Wulan ng paalang, at ang bato ay hindi gaanong naiiba sa tofu sa harap ng dalawang espesyal na epekto ng pagdurog at pagpunit sa mga kuko ng gintong dragon. Ang makapangyarihang mga armas ni Tang Wulan ay tiyak na mas mahusay kaysa sa anumang excavator, at ang kanyang katawan ay mabilis na gumagalaw, nag-drill sa direksyon ng North Navy Regiment. Sa pangkalahatan, ang militar ay may ilang mga paraan ng paggalugad sa ilalim ng lupa, ang pinakamahalaga ay ang seismograph. Oo, ito ay isang seismograph. Dahil ang anumang mga pagbabago sa ilalim ng lupa ay magbubunga ng abnormal na mga vibrations, ang mga vibrations na ito ay bubuo ng mga ripples, kapag natukoy ng seismograph, ang data ay mabubuo sa unang pagkakataon. Kapag malakas ang pagbabago-bago, lalakas din ang nakitang data. Ang mga seismograph ay maaaring makakita ng mga pagbabago sa 10-10 kilometro sa ilalim ng lupa. Ngunit mayroon din itong problema, iyon ay, maaari lamang itong makakita ng medyo malalaking pagbabago. Ang pangalawa ay ang soul detector. Maghanap ng kaina-hinalang pag-iral sa pamamagitan ng pagsisiyasat sa pagbabago-bago ng kapangyarihan ng espiritu sa ilalim ng lupa. Ang hanay ng pagtuklas ng soul power detector ay malinaw na hindi kasing laki ng isang seismograph, at makakapagdulot lamang ito ng epekto sa loob ng 500 metro sa ilalim ng lupa. Ngunit ang pagtuklas nito ay mas banayad kaysa sa isang seismograph, hanggat ito ay isang bahagyang mas malakas na pagbabago-bago ng kapangyarihan ng espiritu, ito ay makakakuha ng feedback. Ang dalawang instrumento sa pagtuklas na ito ay nagpupuno sa isa't isa at bumubuo ng isang epektibong pagsubaybay sa mundo sa ilalim ng lupa. Napakabihirang para sa Tang Wulan na maghukay sa ilalim ng lupa batay sa pisikal na lakas ng hindi gumagamit ng anumang soul guidance machine o soul power. Kahit na ito ay isang makapangyarihang tao sa antas ng title Daoluo, napakahirap na makamit ito maliban kung ito ay ang paglilinang ng katawan ng Nomenon sect. Sa katunayan, kahit gaano pa ka-advanced ang teknolohiya, imposibleng pigilan ang lahat na mangyari. Sa makatuwid, nang si Tang Wulan ay dahan-daang sumusulong sa ilalim ng lupa, hindi siya nadiskubre ng iba't ibang instrumento sa pagtuklas ng North Navy Regiment. Sa seismograph, ang ipinapakita ay normal na pagbabago-bago lamang sa ilalim ng lupa. Ang aktibidad ng isang tao ay malayo sa sapat upang gawing alarma ang isang seismograph. Sa ganitong paraan, nagpahinga sandali si Tang Wulan nang siya ay pagod, at nagpatuloy sa paghuhukay nang siya ay gumaling. Ni hindi niya alam kung gaano na siya katagal naghuhukay. Sa panahon, bumalik siya sa lupa upang magpahinga ng 2 beses. Nang talagang gutom na siya, bumalik siya sa dagat at hinabol ang isang si Soul Beast. Gamit ang Golden Dragon Claws, pinutol niya ang si Soul Beast bilang sashimi bilang pagkain. Matapos mabawi ang kaunting lakas, bumalik siya sa kanyang mundo sa ilalim ng lupa upang ipagpatuloy ang paghuhukay. Ding, isang malutong na tunog ang biglang lumitaw, at ang paggalaw ni Tang Wulan ay biglang tumigil. Napatayo ang buong katawan, at mabilis na nagtagpo ang buong katawan. Ano ang sitwasyon? Hindi nang ahas na bitawan ng asul na pilak na damo upang magdala ng liwanag, na ilalabas lamang ni Tang Wulan ang sarili niyang spirit ring ng dugo at enerhiya. Sa ilalim ng nagniningning na gintong halo, nagulat siya nang makitang sa dulo ng lagusan na hinukay niya, may isang metal plate. Hinarangan ang daan. Metal plate. Ito ay sa loob ng North Navy Regiment.
Ito ba ay isang kuta sa ilalim ng lupa o isang paghihiwalay mula sa labas ng mundo? Marahang idiniin ni Tang Wulan ang palad ng kanyang kamay sa metal plate, tahimik itong dinama. Isa na siyang panday na malapit sa antas ng isang banal na manggagawa, at ang kanyang pamilyar sa mga metal ay higit pa sa mga ordinaryong tao. Sa pamamagitan lamang ng touch at mental power perception, ang mga katangian ng isang metal ay maaaring karaniwang matukoy. Iyon ang ginawa niya ngayon, at mabilis niyang nakilala na ang nasa harap niya ay isang uri ng espesyal na pagkakalapit, hindi partikular na bihira. Ngunit ito ay napakalakas. Nabibilang sa isang uri ng titanium alloy. Walang pagbabago sa enerhiya dito, ibig sabihin, hindi ito isang malakihang soul guidance device, ngunit isang purong halwang metal. Dahil dito, higit na gamaan ang loob ni Tang Wulan. Kung ito ay isang gabay sa kaluluwa, siya ay nasa problema, hindi bababa sa kailangan niyang mag-isip ng paraan upang makababa at makalampas sa metal na pader. Ngunit kung ito ay isang simpleng pader na gawa sa metal, nangangahulugan ito na mas malamang na nakapasok siya sa panlabas na layer ng underground fortification ng North Navy Regiment. Hanggat masira mo ang metal na pader na ito, maaari kang pumasok sa loob ng North Navy Regiment. Bahagyang bumilis ang tibok ng puso. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, dahan-daang iniunat ni Tang Wulan ang isang daliri, ang madilim na gininto ang liwanag na talim ay dahan-daang lumabas sa dulo ng daliri, at pagkatapos ay tahimik na tumusok sa pambihirang metal na nasa harapan niya. Maihahambing ba ang pinakamatigas na bihirang metal sa kanyang dark gold na nakakatakot na kuko? Matapos tumusok ang matalim na talam, dahan-dahan itong umikot sa ilalim ng kontrol ni Tang Wulan, at hindi nagtagal ay nabutas ang isang butas. Isang mahinang liwanag ang tahimik na pinakawalan sa harap ng Dark Golden Terror Claw, na umaabot pa. Pagkaraan ng ilang sandali, naramdaman ni Tang Wulan ang liwanag sa kanyang mga daliri, alam niya ito, at siya ay tumagos. Tahimik na binawi ang kanyang daliri, hindi niya maiwasang magulat. Ang kapal ng metal na pader na ito ay 2 talampakan ng layo. Ang mga makakapal na halwang pader na ito ay talagang sobrang depensiba, at ang gastos ay napakataas din. Ang North Navy Regiment ay talagang handang magbayad para dito. Isang mahinang liwanag ang pumasok sa maliit na butas. Hindi ko alam kung bakit, nang makita niya ang liwanag na ito, naramdaman ni Tang Wulan na tumulo ang mga luha sa kanyang mukha. Sa wakas nakita muli ang liwanag na pag-aari ng mga tao. Mula nang mapadpad sa Devil's Island, siya ay namumuhay ng hindi makatao. Sa wakas ay makikita ko na ang ilang kasikatan. Huwag mong tingnan ito bilang isang maliit na butas. Sa maliit na butas na ito, ang espiritual na kapangyarihan ng Spirit Abyss ni Tang Wulan ay maaaring dahan-daang pumasok sa kahabaan ng maliit na butas, tahimik na nakikita ang panloob na sitwasyon. Gaya ng kanyang hinuhusgahan, ito nga ang underground fortification ng North Navy Regiment, at sa kanyang pagtataka, isa pa rin itong malaking bodega. Ang iba't ibang mga sandata at kagamitan na ginagabayan ng kaluluwa ay nakasisilaw na inilagay sa bodega, na ang karamihan ay ang mga nakapirming naka-install na mga bala ng artillery na ginagabayan ng kaluluwa. Walang duda na hindi sinasadyang nakapasok si Tang Wulan sa pinakamahalagang storage warehouse ng North Navy Regiment. Hindi nakakagulat na ang panlabas na halwang metal sa dingding ay napakabigat. Ang pinakamalaking bentahe ng mga bodega ay walang tao. Ang pinakamalaking kawalan ay ang mga panlaban sa labas ng mahahalagang bodega na ito ay dapat na napakalakas. Ano ang dapat kong gawin? Anyway, pasok muna tayo. Kung hindi ito gumana, maaari akong bumalik sa parehong paraan. Maaaring umabant o umatras. Tingnan muna natin kung may pagkakataon na lumabas sa bodega na ito. Sa pag-iisip nito, naisip ito ni Tang Wulan, at inilagay ang labasan sa isang madilim na sulok sa hilagang bahagi ng istant, malapit sa lupa. Ang ganitong uri ng lokasyon ay ang pinakamadaling mahanap. Umaasa sa pagputol ng dark gold na nakakatakot na kuko, isang piraso ng parisukat na metal ang dahan-daang pinutol, upang maging kasing low-key hanggat maaari, pinutol na lang niya ang isang maliit na 1-foot square exit, kasama ang kanyang figure, ito ay talagang totoo. Ilang pagsisikap. Ang sariwang hangin ay nagpabukas ng dibdib ni Tang Wulan, halos umuungol ng comfortable. Tahimik na nag-drill sa butas at muling isinara ang metal na takip. Hanggat hindi mo tiningnang mabuti, imposibleng malaman ito. Biglang bumangon ang takot mula sa kaibuturan ng kanyang puso, at nanigas si Tang Wulan, nakasandal sa dingding at hindi nang ahas na kumilos. Ngunit sa lalong madaling panahon alam niya kung saan nagmula ang pakiramdam ng takot na ito, at ang pakiramdam ng takot ay nagmula sa mga istant na may mga kalansay sa harap niya. Sa istant, may mga nakapirming nakamount na artillery na ginagabayan ng kaluluwa. Marami ring natutunan si Tang Wulan tungkol sa kaalaman ng fixed-loading soul-guided shell sa akademya. Pagkatapos ng lahat, ito ang pinakanakakatakot na sandata ng sangkatauhan sa libu-libong taon. Sinasabi na ang pinakamalakas na fixed-mounted soul-guided shell, maging ang extreme Daoluo, ay hindi nang ahas. Nakikita ang kapangyarihan nito. Mula sa pananaw ng laki at pagkakakilanlan ng fixed-mounted soul-guided artillery shell sa harap nila, ang mga ito ay pangunahin sa pagitan ng level 4 at level 6. Ito na ang pinakamalakas na fixed-mounted soul-guided shell na kayang dalhin ng isang normal na manlalaban.
Ang mas makapangyarihang mga shell ay nangangailangan ng mga super mecha upang dalhin ang mga ito upang matiyak ang kaligtasan. Hindi kumikibo si Tang Wulan, ngunit tahimik na pinakawalan ng kanyang mental power para maramdaman ang sitwasyon sa bodega na ito. Sa pamamagitan ng mental na feedback, mabilis niyang hinusgahan na ito ay isang bodega na humigit kumulang 3,000 metro kwadrado, at higit sa 50% ng mga nakaimbak na shell na ginagabayan ng kaluluwa ay mga nakapirming install na mga shell na ginagabayan ng kaluluwa. Kung napakaraming shell ang sumabog, natatakot ako na ang buong North Navy Regiment base ay maaaring maalis. Bilang karagdagan, mayroong ilang reserve ang mecha, na lahat ay karaniwang mga dilaw na antas ng mecha. Upang maging tumpak, ang bodega na ito ay nag-iimbak ng medyo makapangyarihang mga madiskarteng materyales, ngunit hindi ito ang nangunguna, kahit papaano ay walang mga nakapirming load na soul-guided shell sa itaas ng level 7 at mas mataas na antas ng mecha. May mga surveillance camera sa bodega, ngunit sa mga pinakakritikal na lokasyon lamang. Sa ganitong paraan, nangangahulugan ito na si Tang Wulan ay hindi ganoon kadaling matuklasan, basta't siya ay mas maingat. May pagkakataon pa. Ang mental energy ay hindi makaalis sa bodega, at ang nakapalibot na mga metal na pader ay masyadong makapal, kaya hindi alam ni Tang Wulan kung ano ang nangyayari sa labas. Matapos maingat na kabisaduhin ang mga posisyon ng lahat ng mga kamera, si Tang Wulan ay nagsimulang gumalaw ng tahimik. Kailangan muna niyang umalis sa kanyang pasukan. Sa kasong ito, kahit na siya ay natagpuan, hindi bababa sa ang pasukan ay hindi madaling mahanap, at magkakaroon ng pagkakataon na makalabas pagkatapos. Ang tanging magandang balita ay ang ganitong uri ng warehouse para sa pag-iimbak ng mga fixed-mounted soul-guided shell ay hindi maaaring magkaroon ng attack system, kung hindi, kapag ang attack system ay nagsimula ng pag-atake, ito ay magiging isang mapangwasak na sakuna kung ang fixed load na soul-guided shell ay pinasabog. Malamang nakatingin sa dingding. Napakahusay na sarado ang bodega, na may kontrol sa hangin, halumigmig, at temperatura sa loob ng isang partikular na saklaw. Ano ang dapat kong gawin? Hindi ako makaalis dito. Dapat mayroong isang malakas na puwersa ng depensa sa labas. Kung walang panloob na pass, kahit na sumugod siya sa labas ng pinto, makikita siya kaagad. Ito ang North Navy Regiment. Bagamat si Tang Wulan ay isang one-word battle armor master, sa tingin niya ay hindi siya makakawalan ng ganoon kalakas sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang sariling lakas. Nag-iisip siya kung dapat niyang hamukay muli sa lagusan at maghanap ng ibang labasan. Biglang may sunod-sunod na electronic speaker, dahan-daang bumukas ang mabigat na pinto ng bodega. May darating. Si Tang Wulan ay nagmamadaling nagtago sa sulok. Sure enough, pagkabukas ng pinto, maraming tao ang pumasok mula sa labas. Naglalakad sa unahan ng isang batang babae na nakauniporme ng militar ng isang major. She has a very good figure, at hindi maitago ng uniporme ng militar ang kanyang masungit na katawan. Sa kabaligtaran, ang mukha ni Qiao ay natatakpan ng hamog na nagyelo, at amoy estranghero na hindi pumasok. Ang mga leather boots ay tumapak sa bakal na lupa, na gumawa ng malutong na kalabog. May resulta ba ang pagbibilang? Nakahanap ba ng kilay ang dalawang mas kaunting 5 antas na fixed-mounted soul-guided shells? Malamig na tanong ng girl officer. Katabi niya ay Major din. Mukhang nasa 30s o 40s ang lalaking opisyal, at buong ngiti niyang sinabi, Counselor Shen, nag-iimbestiga na kami, pero wala pang resulta. Tignan mo. Tapos na, at ang dami rin ng nakaraan. Tumigil si Staff Shen, malamig na tumingin sa kanya, at sinabing, ang ibig mong sabihin ay ang dalawang level 5 na fixed-mounted soul-guided shell ay talagang nawala. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Bahagyang nagbago ang mukha ng lalaking major, at pinagpawisan ang kanyang noo, alam ko, kailangan kong makabuo ng mga resulta ng investigasyon sa lalong madaling panahon. Naimbestigahan na namin ang lahat ng surveillance video, at talagang wala kaming nakitang anuman. Plano namin na magkaroon ng higit pa sa bodega sa lalong madaling panahon. I-install ang probe at siguraduhin walang dead ends. Staff Shen, gusto kong ibigay sa iyo ang ilang mga salita sa harap ko. Si Chen ay palaging mahiyain. Ngumisi si Staff Shen, alam mo kung binantayan mo o ninakaw mo ang sarili mo. Wala akong pakialam sa mga ito, gusto ko lang ang mga resulta. Ang dalawang level 5 na fixed-mounted soul-guided shell na iyon ay hindi mahahanap, kahit ang general ay hindi ka mapoprotektahan. Bigyan ka ng 3 araw. Gusto ko lang ng resulta, at ayaw kong makinig sa iyong paglalakbay sa isip. Oo, tiyak na magkakaroon ako ng resulta sa loob ng 3 araw. Pinunasan ni Major Chen ang malamig na pawis sa kanyang noo, lihim na umuungol sa kanyang puso. Dalhin mo ako sa bodega. Bahagyang lumuwag ang malamig na ekspresyon ni Staff Shen sa oras na ito, at ipinagpatuloy niya ang pag-inspeksyon sa bodega sa ilalim ng pamumuno ni Major Chen. Pagkakataon. Walang alinlangan na ito ay isang mahusay na pagkakataon, isa na hindi dapat palampasin. Halos walang pag-aalinlangan, nagmamadaling lumabas si Tang Wulan. Sa likod ng dalawang major, 4 na sundalo lang ang sumunod. Si Tang Wulan ay halos lumipad lamang, at ang 4 na sundalo ay bumagsak sa lupa ng mahina. Nag-react agad sina Staff Shen at Major Chen. 10 Shujin Lan Yinhuang ay sumugod na sa kanila.
Bulalas ni Major Chen, gusto niyang kunin ang Soul Guidance Pistol sa kanyang baywang, ngunit siya ay direktang nasabit ng Blue Silver Emperor. Mabilis na nag-react si Staff Shen na mukhang nasa 20s na. Nauna siyang tumalon pabalik, at pagkatapos ay 2 dilaw, 2 lila at 4 na bilog ng Spirit Ring ang mabilis na bumangon mula sa ilalim ng kanyang mga paa. Ito ba ay talagang isang sekta ng kaluluwa na may 4 na singsing? Biglang nanlamig ang hininga ni Staff Shen, at bumaba rin ang temperatura sa hangin. Ang malamig na daloy ng hangin na sinamahan ng hindi mabilang na mga snowflake na namumulaklak, at dumiretso sa takip ni Tang Wulan. Alam ni Tang Wulan na nasa ilalim na siya ng surveillance probe sa oras na ito, at hindi niya dapat ipagpaliban ang oras. Habang tumataas ang 4 na gintong halos, ang ikatlong halo ay naiilaw na. Ang mabangis na Golden Dragon na dagandong ay naging sanhi ng pag-vibrate ng buong bodega. Nayanig ang buong katawan ni Staff Shen, at ang 4 na spirit ring na kakalabas lang ay diretsyong napailing, at ang kanyang matinding pagkahilo ay nagpasuray-suray sa kanyang mga paa. Ang Golden Dragon Roar ni Tang Wulan ay maaaring gumana kahit nakaharap ang mga kalaban na ang cultivation base ay mas mataas kaysa sa kanya, hindi pa banggitin ang cultivation base nitong nasa harap niya ay mas mababa sa kanya. Sa sandaling kumislap siya, pumunta si Tang Wulan sa likod ni Staff Shen, tinapik ang kanyang ibabang tiyan gamit ang kanyang kaliwang kamay, at kinurot ang kanyang leeg gamit ang kanyang kanang kamay. Ang espiritong kapangyarihan ni Staff Shen ay direktang hinarang ni Tang Wulan, at malamig na sinabi ni Tang Wulan, huwag kang gumalaw, baka mapatay ka. Hindi pa ganap na nakaka-recover si Staff Shen mula sa pag-ungol ng gintong dragon sa oras na ito, naramdaman na lamang niya na ang aura ng isang malakas na lalaki ay lumakas, na nagpatindi sa kanyang pagkahilo. Tinapik ni Tang Wulan ang kamay ng kanyang dantian at diretsyong niyakap ang kanyang payat na baywang. Ang kanyang katawan ay malamig at sobrang sensitibo sa temperatura. Naramdaman na lang niya na punong-puno ng mainit na pagkalalaki ang lalaking nasa likod niya, na ikinasakit niya ng konti. Pag-atake ng kalaban. Agad na napagtanto ni Staff Shen ang nangyari. Ngunit hindi niya lubos na napigilan sa oras na ito. Ikaw, hindi ka makakatakbo. Si Shen Xing ay napahiya at nagalit sa oras na ito. Hindi pa siya na-touch ng ganito kalapit ng isang lalaki. Ni hindi niya nakita kung ano ang hitsura ni Tang Wulan. Naramdaman ko na lang ang malakas na aura ng lalaki mula sa lalaking nasa likod niya na dapat bata pa. Hindi naman ganoon. Tumawa si Tang Wulan, at nagmamadaling lumabas ng pinto ng bodega kasama si Shen Xing sa pagitan. Sa sandaling ito, tumunog kaagad ang nakakatusok na alarma. Ang bodega kung saan naka-install ang Soul-Guided Artillery Shells ay isang mabigat na lugar. Ang biglaang pag-atake dito ay tiyak na isang malaking kaganapan na ikinagulat ng buong base. Hinarang ni Tang Wulan si Shen Xing sa pahilig na bahagi ng kanyang katawan, at tinanggal ang ID card sa kanyang leeg gamit ang kabilang kamay. Walang duda na ang magandang major na ito ay may napakagandang katayuan sa Northern Navy. Gamit ang kanyang ID card, nagmamadali siyang lumabas sa 3 magkakasunod na electronic access control. Alam ni Tang Wulan na dapat nasa ilalim sila ng North Navy Regiment Base. Ang unang bagay na kailangan niyang gawin ngayon ay ang bumagsak sa lupa. Paano ako makakarating sa lupa? Tanong ni Tang Wulan kay Shen Xing. Hindi ko sasabihin sa iyo. Huwag mo nang isipin pa. Patayin mo ako kung may kakayahan ka. Malamig na sabi ni Shen Xing. Bahagyang sinabi ni Tang Wulan, patayin ka. Bakit kita papatayin? Naniniwala ako na hindi ka natatakot sa kamatayan, ngunit bilang isang babae, ang kamatayan ay hindi ang pinaka-nakakatakot na bagay. Habang nagsasalita, iwinagayway ni Tang Wulan ang kanyang kanang kamay, at si Shen Xing ay nakaramdam lamang ng lamig sa kanyang kanang braso, at ang mga manggas ng uniforme ng militar ay nag-flutter out at naging mga pira-piraso. Isang malakas na sigaw ang pinakawalan niya, at ang matinding takot ay agad na kumalat sa buong katawan niya. Ang masamang boses ni Tang Wulan ay umalingaw sa kanyang mga tainga, alam mo ba kung ano ang gagawin ko? Naniniwala ako na sa ilalim ng napakaraming pagmamatsyag na titig, natatakot ako na ang buong North Navy Regiment ay nanunood sa amin. Ikaw ay napakagandang babae, kung ito ay ganap na nalantad sa kanila, sabihin sa akin, haanga ba ang mga sundalo? Bastos ka. Hindi mapigil ang lumabas ang mga luha. Itinaas muli ni Tang Wulan ang Golden Dragon Claw sa kanyang kanang kamay, sabihin mo na. Huwag mo nang sabihin, sa susunod ay ang buong Amerikana na. Gagawin niya ba talaga yun? Ang sagot ay syempre hindi, pagbabanta, laging maghanap ng mga epektibo. Matapos mato ng matandang bangungot na halimaw, nalaman ni Tang Wulan na ang kanyang puso ay mas matigas kaysa dati, at tila mas madaling mahanap ang mga kahinaan ng ibang tao. Para sa isang babae, lalo na sa isang malamig na babae tulad ni Shen Xing, ang pinaka-epektibong banta ay tiyak na hindi buhay o kamatayan. Para sa isang batang babae na tulad niya, ang katanyagan ay dapat na mas mahalaga kaysa sa buhay. Siyempre, kung matigas ang ulo ni Shen Xing hanggang sa huli, walang magagawa si Tang Wulan sa kanya, hindi talaga niya mapupunit ang damit ng ibang tao. Ngunit malinaw naman, ang psikolohikal na kalidad ni Shen Xing ay hindi kasing ganda ng tila, tama. Sigaw niya, nanginginig na ang katawan niya. Hindi niya maisip ang mga kahihinatnan kung ang kanyang katawan ay nakalantad sa lahat ng mga pagsisiyasat sa pagsubaybay.
Dapat ako ay mabaliw, ito ay talagang mas masakit kaysa sa kamatayan. Sa oras na iyon, hindi lang ang sarili ko, natatakot ako na mapahiya ang buong pamilya dahil sa sarili nila. Sinabi ni Tang Wulan ng may kasiyahan, tama. Ngunit sa susunod na itatanong ko sa iyo ang isang bagay, kung ang iyong sagot ay hindi masyadong masaya, hindi kita bibigyan ng pagkakataong mag-isip muli. Anyway, hindi ka lang may pangitaas, hindi ba't may pantalon sila? Bastos ka. Sa oras na ito, naghihintay lang si Shenxing na yakapin ang lalaking nasa likod niya. Humalaklak si Tang Wulan, mas marami ang tao kaysa sa mga bastard ko. Sure enough, sa dulo ng right side ng passage, may elevator. Sa sandaling i-swipe ni Tang Wulan ang kanyang ID card, bumukas ang pinto ng elevator. Direktang dinala ni Tang Wulan si Shenxing sa elevator. Hindi man lang siya nag-alala na mahuhuli siya sa urn, may hawak na mga hostage sa kanyang mga kamay, at hindi siya natarante sa kanyang puso. Ang katayuan ng major na ito ay halatang hindi karaniwan. Ang major ng Suwan ay bihira. Dapat mayroong ilang katayuan. Bukod dito, ang kanyang bilis ay napakabilis, na nag-iiwan ng kaunting oras ng reaksyon para sa North Navy Regiment. Pinatunayan ng mga katotohanan na tama ang paghatol ni Tang Wulan, at hindi siya nakatagpo ng anumang sagabal sa pag-akyat ng elevator. Ngunit nang bumukas ang pinto ng elevator, 12-12 ng mga soul-guided ray gun ang nakatutok sa labasan ng elevator sa labas. Huwag kang gagalaw, bitawan mo si Staff Shen. Isang mahinang boses ang tumunog, at nakatayo sa harap ng lahat ng mga sundalo ang isang malakas na opisyal na lalaki. Ang ranggo ng Tenyente Koronel. Ang kaliwang Golden Dragon clone ni Tang Wulan ay kumapit sa leeg ni Shenxing at mahinahong ngumiti, umalis ka. Kung hindi, wala akong pakialam na magtapon ng bangkay sa iyo. Malamig na ngumuso ang Tenyente Koronel, hindi ka ba estudyante ng Shrek? Papayagan ka ba ng Shrek Academy na pumatay ng mga inosenteng tao? Hindi ako naniniwalang maglalakas loob kang gawin ito. Mahuli ka kaagad, kung hindi, huwag mo kaming sisihin sa pagiging impolite. Walang duda na ang pagkakakilanlan ni Tang Wulan ay nakilala. Biglang ngumiti si Tang Wulan, talaga. Sa tingin mo ba ay hindi ako maglalakas loob na gawin ito? Isang malakas na hangarin na pumatay ang sumambulat sa kanya, at sa isang iglap, biglang naging pula ng dugo ang kanyang mga mata. Ang kaliwang Golden Dragon Claw ay malapit nang magsara papasok. Sa oras na ito, naramdaman na lamang ni Shenxing na ang dugo sa kanyang buong katawan ay malapit nang mag-freeze, at ang nakakatakot na hininga na lumalabas mula sa katawan ni Tang Wulan ay sumakal sa kanya. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang malapit na siyang mamatay. Palagi siyang naniniwala na hindi siya natatakot sa kamatayan at maaaring ailay ang kanyang buhay para sa Federation. Ngunit pagdating sa buhay at kamatayan, ang pakiramdam ng takot ay kusang lumago. Malaki rin ang pagbabago ng ekspresyon ng lalaking opisyal, "Stop, kill her, you are a federal criminal, at papatayin ka rin namin." Biglang tumawa si Tang Wulan. Punong-puno ng hysteria ang tawa niya, araw-araw akong pinahirapan ng mga demonyo sa Devil Island. Ayoko nang mabuhay. Buti na lang may kasama akong ilibing. Halika, hayaan na natin hindi masakit ang mamatay na magkasama at mamatay kasama ang magandang babae. Gaya ng sinabi niya, hinawakan niya ang kanang kamay niya at direktang itinaas mula sa lupa, at agad na namutla ang magandang mukha ni Shenxing. Stop. Retreat. Halos mabali ang mga ngipin ng lalaking opisyal, at sa kanyang tuwid na karakter, binayaran niya ang iba. Marahil ay mas gugustuhin niyang isakripisyo ang sarili niyang mga tao at pabagsakin ang kalaban. Gayunpaman, iba si Shenxing. Si Shenxing ay hindi lamang ang kanyang pangarap na manliligaw, ngunit higit sa lahat, siya ay kapatid din ni Shen Yu, Commander ng Northern Navy Regiment at Deputy Commander ng Northeast Military Region. Kung may mangyari kay Shenxing, paano niya ipapaliwanag kay Shen Yu? Dahan-daang umatras ang mga sundalo dala ang soul-guided ray gun, muling inilagay ni Tang Wulan si Shenxing sa lupa, at humakbang palabas ng katawan, na parang naglalakad sa looban ng sariling tahanan. Walang nang ahas na gawin ito. Naipakita na ni Tang Wulan ang kanyang lakas. Hindi banggitin na ang lakas ng Tenyente Koronel sa kanyang harapan ay maaaring hindi kinakailangang talunin siya. Kapag nakikipaglaban sa Armor Master, walang kasiguraduhan na papatayin siya bago siya pumatay. Hingal na hingal si Shenxing. Sa sandaling iyon, talagang naramdaman niya na siya ay nagmula sa kamatayan. Ang walang katulad na pakiramdam ng takot ay ginawa ang kanyang magandang mukha na parang papel. Naglalakad sa labas kasama ang pasilyo, hindi na kailangang sabihin ng iba. Sa pakiramdam ng daloy ng hangin, mabilis na nahanap ni Tang Wulan ang labasan, at naglakad palabas sa ilalim ng kumpol-kumpol ng maraming sundalo. Ang ganda ng hangin sa labas. Huminga ng malalim si Tang Wulan, pagkatapos ay tumingin sa paligid. Ikuha mo ako ng eroplano. Tanungin mo si Tianxiang 17 at huwag kang maglaro. Hanggat natutugunan mo ang aking mga kinakailangan, masisiguro ko ang kaligtasan niya. Alam kong dapat mayroong malalakas na gwardya sa North Navy Regiment. Gayunpaman, mayroon akong sapat. Kumpiyansa ako na magagawa kong palakasin ang aking likod bago ako patayin ng powerhouse mo. Malamig na sinabi ni Tang Wulan, bigyan ka ng 10 minuto.
Habang nagsasalita, hinailan ni Tang Wulan ang kanyang figura, nakakita ng isang sulok at umupo, nakasandaw sa sulok mag-isa, upang hindi siya matakot sa mga pag-atake sa dalawang direksyon sa likod niya. Pagkatapos ay hayaang sumandaw si Shen Xing sa kanyang mga bisig at takpan ang kanyang katawan ng kanyang katawan. Si Shen Xing ay karaniwang nakaupo sa mga hita ni Tang Wulan, ang kanyang balakang ay napakataas, at ang kanyang katawan ay bahagyang nanginginig dahil sa takot. Hindi napigilan ni Tang Wulan na tumaas ang init sa kanyang puso, ngunit sa oras na ito, mas mahalagang pagmasdan ang paligid. Upang maiwasan ang anumang pagbabago. Hindi dumating ang eroplano, ngunit dumarami ang mga tao. Pinalibutan ng malaking bilang ng mga sundalo ang paligid. Sunod-sunod na dumaan ang mga sasakyang ginagabayan ng kaluluwa. 5 minuto. Malamig na sabi ni Tang Wulan. Sa sandaling ito, isang sasakyan ng militar ang mabilis na nagmaneho sa paligid at huminto sa isang kwak. Sa pagtulak sa pinto ng kotse, si Shen Yu, nakasuot ng unipormeng militar, ay tumalon palabas ng kotse. Pagbaba niya ng sasakyan, nakita niyang nasa kamay ni Tang Wulan ang kanyang kapatid. Sa oras na ito, mukhang nahihiya si Shen Xing, nawala ang isang manggas, puno ng luha ang mukha, nakasandaw ang katawan kay Tang Wulan, nanginginig pa rin. Ang matinding galit ay, along, at si Shen Yu ay humakbang patungo kay Tang Wulan. Sa sandaling ito, siya ay halos mapang-anga. Sa mga nakalipas na araw, siya ay naiirita ng gusto, na kinuha ng 7 Shrek Monsters of Sky 17, at pagkatapos ay nitang Wulan ng direkta sa ere. Isa lang itong kahihiyan para sa North Navy Regiment. Ang hindi niya inaasahan ay bumalik si Tang Wulan hindi nagtagal, at sa pagkakataong ito ay inagaw din ng sarili niyang kapatid. Bitawan mo siya. Malamig na sabi ni Shen Yu. Sinulyapan ni Tang Wulan ang mga epaulet sa kanyang mga balikat, sumikip din ang kanyang puso. Tenyente General. Ito na talaga ang pinakamataas na posisyon sa militar na nakita niya. Your Excellency General, hello. Nasaan ang eroplano ko? Limitado ang pasensya ko. Mahinang sabi ni Tang Wulan. Tumingin si Shen Yu kay Tang Wulan at biglang sumigaw sa malalim na boses, sabi ko, bitawan mo siya. Ang dagandong niyang ito ay sinamahan ng matinding pagkabigla sa pag-iisip. Naramdaman lamang ni Tang Wulan ang kadiliman sa kanyang harapan, isang hindi nakikitang kamahalan na umaapi sa kanya, halos hindi niya namamalayan, gusto niyang sundin ang mga utos ni Shen Yu. Ngunit saglit lang ang ulirat. Sa susunod na sandali nang si Shen Yu ay susugod na, biglang hinawakan ni Tang Wulan ang leeg ni Shen Xing at ikanaway ang kanyang kanang kamay. Sa gitna ng marahas na sigaw ni Shen Xing, hinailan niya ang kabilang panig niya. Mga manggas. Nagmamadaling lumabas si Shen Yu, ngunit nang makita niya ang mga galaw ni Tang Wulan, kailangan niyang kontrolin ang kanyang katawan para pigilan ang sarili. Kung gusto mong mamatay, mamatay ng magkasama. Umungol si Tang Wulan. Naikuyom ni Shen Yu ang kanyang mga kamao, bitawan mo siya, ako ang magiging hostage mo. Ngumisi si Tang Wulan, mahal na general, itinuturing mo ba akong 3 taong gulang na bata? Maaari kang maging isang tenyente general sa iyong edad, at ang iyong malakas na kapangyarihan sa pag-iisip ngayon pa lang, may isip na dapat na mas malakas ka kaysa sa akin. Marami. Iyong ginagawa kang bihag. Sa tingin ko ba hindi ako mabubuhay ng matagal? Hindi talaga mapigilan ni Shen Yu, hindi niya talaga maintindihan kung bakit walang silbi ang mental shock niya para sa batang ito. Alam mo, ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay umabot na sa Lingyuan realm. Paano ito magiging walang silbi? Mayroong 3 minuto pa. Kapag hindi nababalik ang eroplano, hindi ko siya papatayin. Bawat minuto, huhuberin ko ang isa niyang damit. Halika na, you can bet I dare. Nakalas na si Tang Wulan. Ang unang butones sa kwelyo ni Shen Xing. Sa wakas ay nasira ang emosyon ni Shen Xing, sumigaw siya, ate, iligtas mo ako. Yun lang. Alam ni Shen Yu ang tawag niya, tapos na. Ang sitwasyon ay ganap na nawalan ng kontrol. Oo nga, lumiwanag ang mga mata ni Tang Wulan, hinailan niya si Shen Xing at tumayo, at pagkatapos ay sumili ang isang malabong ngiti sa kanyang mukha, hindi ko inaasahan na magiging napakabuti ko. Kapatid ni General. General, pakiusap. Huwag kang mag-alala, hanggat natutugunan mo ang aking mga kinakailangan, pakakawalan ko siya. May 2 minuto pa. Pumunta ka dito sakay ng eroplano. Mahinang ungol ni Shen Yu. Siyempre alam niya kung gaano masama para sa kanya na ibigay ang utos na ito. Bilang commander ng hukbo, kapag nahaharap sa banta ng kaaway, pinili niyang makipagkompromiso, at ito ay para sa kanyang kapatid na babae. Hanggat lumaganap ang usaping ito, magkakaroon ito ng hindi maaalis na epekto sa kanyang kinabukasan. Ngunit ano ang magagawa niya? Kapatid na babae lang siya. Hindi niya kayang panuurin ang kapatid niya na pinapahiya o nawalan man lang ng buhay. Sa kanyang opinyon, si Tang Wulan ay baliw na. Ang kanyang ginawa ay ganap na lumampas sa saklaw ng mga mag-aaral sa Shrek Academy. Gayunpaman, alam niya na sa mga talaan ng North Navy Regiment, lahat ng mga estudyante ng Shrek na pumunta sa Devil's Island ay magiging napaka-abnormal ng ilang sandali. Kaya naman, hindi rin naglakas loob si Shen Yu na sumugal, hindi niya magagamit ang kinabukasan ng kanyang kapatid sa pagsusugal. Hindi nagtagal, isang Tianxiang 17 ang nagmaneho papunta sa field of vision ni Tang Wulan.
Bahagyang ngumiti si Tang Wulan at hinayla si Shen Xing na tumayo. Mataimtim na sinabi ni Shen Yu, dumating na ang eroplano. Maaari mo na siyang palayain ngayon. Ipinapangako kong hahayaan kang magpalipad ng eroplano at umalis sa aking reputasyon. Ngumiti si Tang Wulan at sinabi, mahal na general, sa tingin mo ba ako ay tanga? O mukha akong may diferensya sa pag-iisip? Sa oras na ito, sasabihin mo sa akin ang iyong kredibilidad. Maging makatotohanan, kumuha ng umbrella bag at ilagay ito sa eroplano, at hilingin kay Staff Shen na ipadala ako. Para sa isang paglalakbay, pagkatapos kong madama na ligtas ako, ipapaparachute niya siya. Naniniwala ako na maaari mo lang siyang pipiliin na bumalik. Napagkatiwalaan ako o panuurin akong mamatay kasama niya. Sa sandaling ito, si Shen Xing ay nanginginig at nasasakal, ang kanyang mga binti ay nanlambot na, at nagawa niyang tumayo ng tuwid sa pamamagitan ng pag-asa sa lakas ni Tang Wulan. Naikuyong ni Shen Yu ang kanyang mga kamao at malamig na tumingin kay Tang Wulan, mas mabuting ipagdasal mo na ang hinaharap ay hindi mahulog sa aking mga kamay. Masayang sinabi ni Tang Wulan, pag-uusapan ko ang hinaharap sa hinaharap, ano ang dapat kong sabihin ngayon? Malakas na sumigaw si Shen Yu, umalis ka sa daan at hayaan silang makasakay sa eroplano. Kinuha ni Tang Wulan si Shen Xing, kaya sa ilalim ng atensyon ng lahat, sumakay siya sa Tianxiang 17. Nang hindi nagmamadaling isara ang hatch ng sabungan, mahina niyang sinabi, marahil, maaari tayong gumamit ng ibang paraan. Mamaya hihilingin ko kay Staff Shen na ibalik ako sa Devil Island. Pagkatapos ay hayaan siyang lumipad pabalik sa eroplano. Pagkatapos ay ikaw din. Walang mawawala. Nabalitaan ko na ang Tianxiang 17 ay maaaring nilagyan ng isang remote control system. Hindi ko alam kung ang isang ito ay gusto kong lumipad pabalik dito. Iminumungkahi mong alisin ito kung hindi, naiintindihan mo. Naramdaman na lamang ni Shen Yu na ang binata sa kanyang harapan ay parang isang matandang piniritong dough stick, iniisip ang lahat ng mabuti. Hindi, walang naka-install na remote control system. Malamig niyang sabi. Very well, sana hindi ka nagsinungaling sa akin. Kung talagang nagmamalasakit ka sa kapatid mo. Ang eroplano ay aktibo na, at ang hatch ay dahan-daang nagsara, na naghihiwalay sa lahat sa labas. Ibinalot ni Tang Wulan ang asul na pilak na damo sa paligid ni Shen Xing, pinaupo siya sa co-pilot, at mahusay na manipulahin ang mga butones. Biglang bumilis ang Tianxiang 17 sa runway at bumangon sa madilim na kalangitan. Si Shen Xing ay nanunood ng may takot sa walang katulad na kasanayang kontrol ni Tang Wulan sa eroplano. Nang umalis ang eroplano sa North Navy Regiment Base, hindi napigilan ng kanyang mga luha ang muling pagpatak. Ang pag-alis sa North Navy Regiment Base ay nangangahulugan na ang kanyang kapalaran ay ganap na kontrolado ng binata sa kanyang harapan. Sa oras na ito, nakita niya ng malinaw ang hitsura ni Tang Wulan. Kitang-kita sa gilid ang kanyang mahahabang pilak mata, guwapong mukha, at maaliwalas na mga mata. Kung titingnan lang niya ito sa labas, hindi niya maisip na isa pala itong matapang na gangster. Kailangan kong sabihin na ito ay isang mundong nakikita ng mukha. Matapos makita ng malinaw ni Shen Xing ang hitsura ni Tang Wulan, nalaman niyang hindi gaanong matindi ang panginginig at galit sa kanyang puso. Ikaw, papatayin mo ba ako? Tanong ni Shen Xing. Bahagyang ngumiti si Tang Wulan, hindi ka ba natatakot sa kamatayan? Bumungad sa galit ang mga mata ni Shen Xing, kung may kakayahan ka, maaari mo akong patayin ngayon. Hindi ka rin mabubuhay. Sinabi ni Tang Wulan, hanggat hindi gumagawa ng kalokohan ang kapatid mo, bakit kita papatayin? Wala akong matinding galit sa iyo. Okay, maupo ka lang. Sa ilalim ng kontrol ni Tang Wulan, ang bilis ng Tianxiang 17 ay itinulak sa sukdulan, at 30 kilometro ay malapit na. Dahan-daang bumaba ang eroplano at papasok na sana sa hanay ng Devil's Island. Talagang nagmamalasakit si Shen Yu sa kaligtasan ng kanyang kapatid, at hindi ito inatake o kinokontrol. Hinayla ni Tang Wulan ang joystick, at muling umakyat sa ere ang eroplano, gumuhit ng magandang arco sa hangin, at lumipad muli sa direksyon ng North Navy Regiment. Anong ginagawa mo? Hindi mo ba sinabi sa akin na lumipad pabalik mag-isa? Napatingin sa kanya si Shen Xing nang may pagtataka. Sinabi ni Tang Wulan, naiintindihan mo ba na ang mga sundalo ay hindi napapagod sa panloloko? Isa ka pa ring opisyal ng kawaninang pakikipaglaban sa kapinsalaan mo. Sa oras ng pagsasalita, ang eroplano ay lumampas muli sa hanay na 30 kilometro. Binawi ni Tang Wulan ang kanyang Blue Silver Emperor, ay fasten ang iyong seatbelt. Sinadya ni Tang Wulan na lituhin si Shen Yu para sa tinatawag na umbrella bag, at naisip ni Shen Yu na hindi siya masyadong pamilyar sa mga eroplano. May napagtanto si Shen Xing at nagmamadaling kinabit ang kanyang seatbelt. Bahagyang ngumiti si Tang Wulan, ang berdeng burol ay hindi magbabago at ang berdeng tubig ay agos ng mahabang panahon. Tayo ay magkakaroon ng isang yugto ng panahon. Gaya ng sinabi niya, itinaas niya ang kanyang kamay at tinapik ang tiyan ni Shen Xing. Nakaramdam lamang ng init si Shen Xing, at bumalik ang kanyang nakapaloob na kapangyarihan sa kaluluwa. Sa susunod na sandali, natap na ni Tang Wulan ang button, at ang upuan ng co-pilot ay agad na inilabas mula sa eroplano. Asshole! Hindi kita bibitawan. Sumigaw si Shen Xing at umangat sa hangin.
Nang marinig ang kanyang malayong nagbabantang tunog sa sandaling iyon, ngumiti lang si Tang Wulan, kinokontrol ang 17 saglit na acceleration ni Tian Xiang at dumiretso sa Devil Island. Pumasok ang eroplano sa Devil's Island at dahan-daang lumapag. Ang pangatlo. Ito na ang ikatlong eroplano na nakuha ni Tang Wulan. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na ito mapapalitan, ito ay isang kompletong eroplano. Nang tuluyang lumapag ang eroplano sa lupa, nagulat si Tang Wulan nang makitang bukod pa sa lumang bangungot na demonyo at sa nasirang matandang demonyo, mayroon talagang isa pang matangkad na matandang lalaki. Kapag kaharap si Shen Yu at ang mga sundalo ng North Navy Regiment, palaging nakontrol ni Tang Wulan ang sitwasyon, ngunit nang bumaba siya sa eroplano at nakita ang mga mata ng tatlong matandang demonyo, hindi niya napigil ang sumabog sa kanyang puso, hindi namamalayan, walang isang kahangahangang pakiramdam ang kusang lumitaw. Pop, pop, pop. Nagpalakpakan ng Old Demon Destruction, oo, hindi masama. Sa wakas ay nagtagumpay ako. Tumingin si Tang Wulan sa matandang bangungot na demonyo, ginawa ko na. Oras na para palayain ang mga kaibigan ko. Ang matandang bangungot na demonyo ay nagkibit balikat, walang problema, ang matanda ay palaging binibilang. Mula ngayon, hahayaan ko na ang iyong mga kaibigan. Saglit na natigilan si Tang Wulan. Hindi niya talaga inaasahan na ganoon kadaling kausap ang Old Nightmare. Nagmamadali siyang nagtanong, nasaan sila? Ngumiti ang matandang bangungot na demonyo, hinayaan ko silang lamunin. O, ipakilala ko sa iyo, ito ang matandang mananakmal. Kita mo, matagal na kitang pinahirapan, matagal na niyang hindi napigilan. Sumunod, pag-aari na niya ang mga kaibigan mo. Ikaw. Pinandilatan ni Tang Wulan ang matandang bangungot na demonyo, puno ng galit ang mukha nito. The old devourer said with his hoarse voice, huwag kang mag-alala, hindi ako kasing inhumin niya. Hindi man lang ako nag-abala sa paggamit ng droga tulad ng 3 paraan ng pang-aabuso. Hindi naman mataas ang mga requirements ko, basta kaya mo lang. Hinayaan ko na sila. Agad na kumalma si Tang Wulan pagkatapos ng maikling galit. Kinailangan ng mga tao na iyuko ang kanilang mga ulo sa ilalim ng mga ambi. Matagal na niyang nahulaan na ang mga matandang demonyong ito ay hindi madaling pakawalan ang kanyang sarili at ang kanyang mga kaibigan. Malamig niyang tiningnan ang lumalamon na matandang demonyo, kung gayon, ano ang gusto mong gawin natin? Biglang nagpakita ng sigla ang mga mata ng lumalamon na matandang demonyo, wala akong ginagawa, isa lang ang libangan ko sa buhay ko, at iyon ay ang pagkain. Kaya sinabihan nila akong lamunin ang matandang demonyo. Basta kainin mo ang lahat ng pagkain na ibibigay ko sa iyo, hahayaan na lang kita. Kumain. Agad naging kakaiba ang ekspresyon ni Tang Wulan. Mayroon bang ganoong simpleng bagay? Upang pag-usapan kung ano ang pinakamagaling niya, ang unang naisip ni Tang Wulan ay hindi kailanman pamyamiki, ngunit ang pagkain. Bagamat siya ay may talento sa pagpapanday, isa pa rin siyang level 6 blacksmith kung tutusin, at ang mga panday na nasa itaas ng level 7 ay mas magaling kaysa sa kanya. Ngunit pagdating sa pagkain, talagang hindi iniisip ni Tang Wulan kung gaano karaming tao sa kontinente ng Daoluo ang maaaring maging mas malakas kaysa sa kanyang sarili. Okay, anong kakainin? Tumingin si Tang Wulan sa lumalamon na matandang demonyo. Lumabas ang Old Devouring Demon upang abutin siya sa isang hakbang, at pagkatapos ay hinawakan ang balikat ni Tang Wulan, kumislap ang kanyang anyo, at nawala siya sa pwesto. Umalis si The Devouring Old Demon at Tang Wulan, at ang Destroyed Old Demon ay tumingin sa Nightmare Old Demon, bangungot, ang batang ito ay tila nasira ang record. 3 buwan at 6 na araw, matagumpay siyang nakatawid sa dagat, nakalusot sa North Navy Regiment, at matagumpay na nakabalik sa pamamagitan ng pagpapalipad ng eroplano. Tumango ang matandang bangungot, nabali ang kanyang mga daliri, mukhang record na. Ang unang tao sa loob ng 1,500 taon. Tumawid din sa dagat ang maliit na taong grasa, ngunit napatay siya ng spike pagkaraan lang. Ayusin mo siyang muli. Ngunit normal lang iyon. Ang Tang Wulan na ito ay karapat-dapat na maging kapitan. Binali ng matandang Diablo ang kanyang mga daliri at sinabing, kailangan nating mag-isip ng isang bagay ng mas mabilis at pahirapan siya ng mabuti. Siya ay nasa ganoong mabuting kalagayan, at ang kanyang pagtitiis ay mas malakas kaysa sa isang normal na espiritong Panginoon. Hindi masama, pinakagusto ko ang abnormal na antas na ito. Siya ay isang maliit na halimaw. Kailangan nating malaman kung nasaan ang kanyang kahinaan. Ang lumang bangungot ay Summon Goat, ikaw ang pinakamaliit na tao. Wasakin ang matandang demonyo, tulad ng ikaw ay tao. Basag-basag, sabi mo lumalamon siya dyan, gaano katagal bago madala? Tanong ng matandang bangungot na demonyo. Ang Old Devil Shattered ay biglang nanginginig ng husto, ang paglunok sa taong iyon. Talagang nakakadiri, huwag mo nang banggitin ang kanyang negosyo. Nang muling lumino ang mga mata ni Tang Wulan, nagbago ang kanyang mga mata at mga bagay sa harapan, at nasa kagubatan na siya. Siyempre, sa lambak, ang kagubatan ay puno ng buhay. Sa tuwing dadaan siya dito, pakiramdam ni Tang Wulan ay bumalik siya sa Shrek Academy. Namiss niya talaga ang mga araw na nasa academy siya. Bagamat hirap na hirap din sila sa paglilinang noong panahong iyon, kahit papaano ay walang ganoong paghihirap na tiniis ng katawan at isipan ng magkasabay. Matapos tuluyang makadaan sa harap, ang likod ay muling ikinabad.
Ito ang unang pagkakataon na nakita niya itong lumalamon na matandang demonyo. Ano ang gagawin niya? Ang pinaka-inaalala ni Tang Wulan ay ang sitwasyon ng kanyang mga kasosyo. Matagal na siyang hiwalay sa lahat, at hindi niya alam kung ano ang nangyari. Hindi niya alam kung buhay pa ang mga kaibigan niya. Bilang kapitan, pinangunahan niya ang lahat ng naririto na lumahok sa pagsasanay sa militar. Kung may mali, duty-bound siya. Binitawan ng Old Devourer ang kamay na humawak kay Tang Wulan, malalim at malalim ang boses nito, kahit na may bahagyang alingaw-ngaw sa kagubatan. Don't worry about your companions, you just have to worry about yourself. Don't worry, the nightmare guy will not do anything to them without my order. They all like to torture people, but I don't like that kind of low-level taste. Ang immature demon lang nila ang gagamit nito. You can follow me and life will be much better. Alam mo ba kung bakit DevR ang title ko? Magkaroon ng mas magandang buhay. Ang ekspresyon sa mukha ni Tang Wulan ay nanatiling hindi nagbabago, ngunit siya ay palihim na naninirang puri sa kanyang puso. Sa simula, medyo naniwala siya sa pagkawasak ng matandang demonyo, ngunit sa mga kasalanang dinanas niya nang masipsip niya ang aura ng pagkasira, kasama ang mga sumunod na pangyayari, paanong hindi niya mauunawaan ang mga batayan ng pagkawasak ng matandang demonyo at ng bangungot na matandang demonyo. Ito ay isang grupo. Dahil ang lalaking ito sa kanyang harapan ay isa rin sa mga matandang demonyo, gaano pa ba kagaling sa kanila? Pinapahirapan lang nito ang sarili ko sa ibang paraan. Dahil hindi niya alam kung ano ang gagawin ng kabilang partido, hindi na siya masyadong nagsalita. Wala na siyang ibang paraan, muli at paulit-ulit lang siyang makakaligtas sa pagpapahirap ng mga matandang demonyong ito. Sa puso ni Tang Wulan, palaging may kislap ng pag-asa. Inaasahan niya ang katotohanan na ang kinakaharap niya ay pagsubok lamang ng akademya, at sinusubok lang siya ng mga matandang demonyong ito. Dahil mismo sa pag-asang ito ay halos hindi na siya makapagtiyaga anuman ang masakit na proseso na kanyang nararanasan. Ang paglamon sa mata ng matandang demonyo ay nagbigay kay Tang Wulan ng matalim na tingin, ang dahilan kung bakit ako tinawag na devouring ay dahil gusto kong kumain. Gusto ko ito noon, ngunit pagkatapos na maging isang demonyo, mas gusto ko ito. Kaya, iba ako sa kanila. Lahat sila ay may mga problema sa pag-iisip, dahil sila ay talagang naiinip dito. Ako lang palaging may saya sa Devil's Island, at iyon ay ang pagkain. Hanggat mayroon akong makakain, at hindi ako makakain. Kaligayahan at kasiyahan. Kumain. Nang marinig ang salitang ito, nilunok ni Tang Wulan ang kanyang laway nang hindi namamalayan. Simula nang pumunta siya dito, dapat mahigit 3 buwan na ito base sa oras. Hindi pa siya nakakain ng kahit ano at lubos na umaasa sa mayamang buhay dito. Enerhiya para suportahan ang iyong katawan. Bagamat hindi ito nakakaapekto sa kanyang pisikal na kondisyon, ito ay tiyak na isang napakalaking sakit para sa isang tao na sanay na gumamit ng pagkain upang madagdagan ang kanyang sariling enerhiya. Ngayon ay may isang matandang demonyo sa kanyang harapan na nagsasabing mahilig siyang kumain, at si Tang Wulan ay biglang nakaramdam ng matinding gutom na sumugod sa dagat ng espiritu. Ito ay hindi isang pisikal na reaksyon, ito ay ganap na psikolohikal. Tiningnan ng matandang mananakmal ang hitsura ni Tang Wulan na lumulunok ng laway, at biglang ngumiti, mukhang mahilig ka rin kumain, di ba? He snapped his fingers when he said that, kung ganoon, tayo lang there is a common language. From now on, as long as I eat what you eat, I promise you will be able to pass it very easily. Sinabi ni Tang Wulan ng walang pag-aalinlangan, kung gayon, ano ang kakainin? Ngumiti ang matandang mananakmal, huwag kang mag-alala, wala akong mahahanap na partikular na kasuklam-suklam. Dahil ito ay pagkain, syempre kailangan kong kumain ng mga mayaman sa nutrisyon at nakakain. Halika, bata. Habang nagsasalita ay nagsimula na siyang maglakad papunta sa gubat. Nagmamadaling sumunod si Tang Wulan. Huminto ang lumalamon na matandang demonyo pagkaraan ng ilang hakbang, pagkatapos ay tumingkayad, naghukay sa ilalim ng berdeng kawayan, ikanawit ang kanyang mga daliri, at ikanawit mula sa lupa ang isang piraso na mga 3 pulgada ang haba, kasing kapal ng daliri. Malaking emerald green na bog. Ang uod ay berde sa buong katawan, at ang kanyang saya na katawan ay mukhang medyo transparent. Pagkaraang mahuli ay pumiyok ito ng marahas, tila natatakot at gustong kumawala sa mga kamay ng lumalamon na matandang demonyo. Ang paglamon sa kanang kamay ng matandang demonyo ay hinukay ng 2 beses sa lupa, at hindi nagtagal ay pumili ng isa pang insekto. Agad na pumuno sa isip ni Tang Wulan ang isang masamang kutob, hindi ba? Sa sandaling ito, nakita niya na ang Old Devourer ay direktang itinapon ang isa sa mga surot sa kanyang bibig at ngumunguya ito, at ang kanyang mukha ay nasisiyahan pa rin sa hitsura, at ang dilaw na katas ay umaagos sa mga sulok ng kanyang bibig. Hanggang dito, nakakadiri ang author. Nagsisisi talaga ako na hindi ko dapat isulat ang talatang ito pagkatapos ng almusal. Oh, halos walang malay na reaksyon si Tang Wulan, tumalikod at tumabi sa gilid. Nakakadiri ito. Gustong-gusto man niyang kumain muli, tiyak na ayaw niyang kumain ng surot. Ang hitsura ng paglamon sa matandang demonyo ay sadyang napakalakas ng loob na tingnan ito ng diretsyo. Sa sandaling ito, isang emerald green na figure ang lumitaw sa kanyang harapan.
Sa pagtingin sa marahas na nanginginig na katawan, at nakita ang layer ng dilaw na buhok dito sa malapitan, ang mukha ni Tangwulan ay nagbago ng gusto, at ito ay kumikislap sa gilid na halos parang kidlat. Ang pagkain ay palaging ang pinakakasiyasyang bagay para sa kanya, ngunit sa sandaling ito, nakikita ang labis na kasuklam-suklam na surot sa kanyang harapan, at dahil sa hindi nakakain ng napakaraming araw, talagang hindi napigilan ni Tangwulan ang kanyang sarili. Ang reaksyon ng iyong katawan. Muntik na siyang tumalikod at tumakbo palayo. Sa sandaling ito, wala siyang pakialam, gusto lang niyang mabilis na lumayo sa lumalamon na matandang demonyo. Gayunpaman, nangyari ang isang eksena na ikinagulat niya. Gaano man siya kabilas, kahit na ginagamit niya ang natatanging ghost at shadow trail ng Tang Sect, o umaasa sa kakayahan ng sprint ng Golden Dragon na lumilipad upang makagawa ng biglaang epekto. Ang turquoise bug ay laging umiindayog sa harap niya, at walang bakas ng pagtatapon. Si Tangwulan ay patuloy na umuuhaw habang tumatakbo. Bigla na lang siyang nakaramdam ng pagkahilo sa kanyang utak, at saka siya napaupo sa lupa. Bago siya makapag-react, naramdaman na lamang ni Tangwulan na manhid ang kanyang buong katawan. Ang puwersa ay nakakulong. Pagkatapos ay pinitik ng malaking kamay ang ilong niya. Bilang isang normal na tao, ang kanyang ilong ay naipit, at si Tangwulan ay hindi namamalaya na ibinuka ang kanyang bibig upang huminga, at pagkatapos ay pinagmasdan niya ang Esmeralda Verde, kumikislap na mga insekto ng direkta sa kanyang bibig. Ang paglunok sa matandang demonyo ay inilagay ang isang kamay sa baba ni Tangwulan, at natural na nakasara ang bibig ni Tangwulan. Ang sensasyon ng isang surot na marahas na namimilipit sa bibig ng isang tao. Ang anit ay sumabog, ang mga mata ay naging itim, at isang matinding pagduduwal physiological reaksyon. Pero wala lang siyang magawa, ni isang daliri ay hindi niya maigalaw. Umalangaw-ngaw sa kanyang tenga ang namamaos na boses ng lumalamon na matandang demonyo, sinabi ko na, kumakain lang. Bakit gusto mong tumakbo? Kinasusuklaman ko ang mga taong hindi tinatrato ng mabuti ang pagkain. Dahil ayaw mong kainin ito, hayaan itong unti-unting nabubulok sa laway mo ang stick na insekto. Mararamdaman mo na ito ay gumagalaw mula sa pamimilipit, unti-unting nagiging katas, at pagkatapos at pagiging bahagi ng iyong katawan, o hindi ba't ang prosesong ito ay tumatagal ng halos isang araw, ngunit nakikita ko ang mga pagbabago sa iyong mga mata at mga kalamnan sa mukha. Mas gugustuhin ni Tangwulan na matutong magpalipad ng eroplano, at mas gugustuhin ni Tangwulan na sumipsip ng enerhiya ng pagkawasak. Mas pinili pa niyang harapin ang artillery fire ng buong North Navy Regiment, at ayaw niyang tiisin ang ganoong matinding sakit sa lahat ng oras habang ang kanyang kamalayan ay palaging matino. Walang pagmamalabos sa paglamon sa matandang demonyo, lahat ng sinabi niya ay naramdaman ni Tangwulan sa oras na ito. Ito ay pagpapahirap sa mental at pisikal. Kapag ang pinahirapang kamalayan ni Tangwulan ay unti-unting lumabo, mararamdaman niya na ang dagat ng espiritu ay pinasigla, at ang mga tao ay agad na naging matino, at sa oras na iyon, nangyari na mas malinaw niya itong nararamdaman sa kanyang sariling bibig. Lahat ng nangyari. Ang pakiramdam na ito ay talagang mahirap ilarawan sa mga salita. Gusto niyang mamatay ngayon, para lang mamatay. Sa wakas, 24 na oras ang lumipas, at tinapik-tapik ni Old Devouring Demon si Tangwulan sa kanyang ulo, na naging dahilan upang matagumpay siyang makoma. Sa pagtingin kay Tangwulan na nakahiga sa lupa, nilalamon ang tagiliran ng matandang demonyo, dalawang figure ang lumitaw, ito ay ang matandang demonyo ng bangungot at ang matandang demonyo ng pagkawasak. Sabi mo, masyado ba akong malupit? Nagdagdag lang ako ng material sa kanya. Ini-imagine ko lang kanina, at hindi ko talaga napagtanto. Gagawin ba nitong abnormal ang stimulating spirit niya? Mukhang medyo nag-aalala ang lumalamon na matandang demonyo at nagtanong. Huwag kang pumunta sa set na ito. Bakit hindi ka mag-atubiling kapag pinapakain mo siya ng mga bug? Naiinis na sabi ni Nightmare. Galit na sinabi ng The Old Devil Destroyed, napakasuklam at walang kahihiyan. Paano mo hindi kailanman sasabihin sa amin ang pamamaraang ito? Paano mo ito magagawa? Paano mo kami malalampasan sa paraan ng pagpapahirap? Tingnan mo ang kanyang sakit sa kanyang puso, malinaw na mas malakas ka kaysa sa aming dalawa. Ako ay labis na hindi nasisiyahan, alam mo ba? Ako ay labis na hindi nasisiyahan. Ha. Deserve it. Kontento ka man o hindi kontento, anyway, tuwang-tuwa ang matanda ngayon. Tuwang-tuwa. Nako, gusto kong subukan ito para sa mga maliliit na lalaki sa lalong madaling panahon. Tingnan mo kung ano ang reaksyon nila. Okay lang kung abnormal ka sa pag-iisip. Hindi mo pa rin ba kinasusuklaman ng taong iyon? He can best help people recover their spirit. Little fat man, in that case, we have a common language. From now on, as long as kakainin ko ang kinakain mo, I guarantee you can pass the level very easily. Nakangiting sabi ng lumalamon na matandang demonyo kay Shu Lizzie. Napabuntong hininga si Shu Lizzie at napabuntong hininga. Sinubukan niya ang kanyang makakaya na sumipsip ng enerhiya ng pagkawasak at sa wakas ay nakasakay sa kabilang baybayin, ngunit kahit anong paraan ang kanyang ginamit, hindi siya makapasok sa North Navy Regiment. In his cognition, pagdating ng putok ay hindi niya alam kung ano ang nangyayari, kaya dumiretso siya pabalik sa Devil's Island. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ng matandang bangungot na demonyo na siya ay nabigo at ang nakal-alasong usok ay malapit ng ilabas.
Sa sandaling ito, ang lumalamon na matandang demonyo ay lumitaw na parang isang tagapagligtas, at ang lumalamon na matandang demonyo ay nagsabi sa kanya na hanggat siya ay nakikinig sa kanyang sarili, magagawa niyang pigilan ang kanyang mga kaibigan na pahirapan ng makamandag na usok. Pagkatapos, si Shu Lizzie ay dinala sa kagubatan ng lumalamon na matandang demonyo. Sa pagtingin sa malaking emerald green bug, kumurap muna si Shu Lizzie, at pagkatapos ay nakita niya si Old Devourer na naghagis ng surot sa kanyang bibig at ngumunguya ng husto. Biglang nanlaki ang mga mata ni Shu Lizzie. Nakangiting tumingin sa kanya ang matandang Devourer, at pagkatapos ay narinig si Shu Lizzie na nagtatakang nagtanong, maaari bang kainin ang bagay na ito? Hindi ba ito masarap? Sa pagkakataong ito, turn na ng lumalamon na matandang demonyo ang natigilan, at pagkatapos ay nakita niyang itinaas ni Shu Lizzie ang kanyang kamay, kinurot ang isa pang bug sa kanyang kamay, direktang itinapon ito sa kanyang bibig, at ngumunguya ng malakas. Ito. Pagkatapos nguyain ng 3 o 2 subo, lumiwanag ang mga mata ni Shu Lizzie, at pagkatapos ay nakita niya ang paggalaw ng kanyang Adam's apple, tila nilalamon ang uod. Wow, akala ko nakakadiri. Who knows it tastes good. Kahit medyo maasim, pero mapait sa asido, pero matamis na naman pagkatapos ng paghihirap. Higit sa lahat, ang gun ng kawayan. Mabango. Pagkatapos kumain, mainit at comfortable ang sikmura ko. Ang sarap. Hindi ko inaasahan na may kakaibang souvenir pa pala sa isla. Nang makita ang tuwang-tuwa na anyo ni Shu Lizzie, ang devouring old demon ay napuruhan saglit bago bamulong, munting taba, mayroon ka talagang kakaibang talento sa pagkain. Nagsasalita pa siya, ngunit nakita si Shu Lizzie na lumapit sa puno at tumingkayad, hinalungkat ang dumi gamit ang 2 kamay. Ganun din, may mga taong pinahihirapan at gustong mamatay, may mga taong nag-e-enjoy. Siyempre, hindi gaanong nangyari ang sitwasyong ito sa Devil's Island. Ang paglamon sa matandang demonyo ay hindi kailanman naging isang taong sumuko. To be precise, wala sa matandang demonyo sa islang ito ang susuko. Kaya naman, sinubukan niyang maghanap ng iba't ibang, superior, na sangkap para matikman ni Shu Lizzie. Ngunit paano niya nalaman na si Shu Lizzie ay laging handang sumama, at medyo nag-alinlangan siya sa simula, ngunit habang lumilipas ang panahon, siya ay kumakain ng mas masaya at mas nasasabik. Sa huli, ang kanyang mukha ay puno ng pulang ilaw, hindi na niya kailangan panglunukan ang pamumuno ng matandang demonyo, mahahanap din niya ang lahat ng uri ng pagkain sa puno ng buhay na lambak ng Devil Island. Ito ay simpleng itinuro sa sarili. Kailangang umatras ang matandang mananakla, maaari lamang niyang piliing pahirapan ang iba. Kailangan niyang aminin ang pambihirang talento at mahusay na espiritu ni Shu Lizzie. Walang duda na sinira ni Shu Lizzie ang record. Walang ideya si Tang Wulan kung paano siya nakarating dito sa nakalipas na 2 buwan. Araw-araw akong nag-aantok, at ang pisikal na pagpapahirap ay pangalawa, at ang mental na pagpapahirap ay masyadong malakas. Siya ay isang taong mahilig kumain, pinahihirapan ng lumalamon na matandang demonyo at nakakaramdam ng pagsusuka kapag may nakikita. Gayunpaman, ang malakas na kakayahang umangkop ng kanyang katawan ay unti-unting gumanap ng isang papel. Hindi nagtagal ay natuklasan ni Tang Wulan na ang kanyang katawan ay hindi nanghina dahil sa sakit at pagpapahirap. Sa kabaligtaran, ipinagpatuloy niya ang pagkain ng mga kakaibang bagay, tulad ng mga insekto, ipis, ahas, daga, at langgam. Sa kabaligtaran, ang dugo ay naging mas masigla. Lalo na't mas matindi ang aura ng sarili niyang buhay. Lunukan mo ang matandang demonyo, salamat. Pero, nandyan pa ba ang surot na iyon? Hanggang kailan ito mabubuhay? Maaari ba akong humingi sa iyo ng isang bagay, kukuha pa ako ng ilan, at kakainin mo ito para kay Lezengayo? Ang sigla ng surot na ito. Napakayaman nito at dapat ay mabuti para sa kanyang katawan. Ginamit niya ang kanyang talino sa pagsasakripisyo para iligtas ako at nawalan ng sobrang lakas sa buhay. Kung makakain pa siya ng ilang surot, tiyak na makakatulong ito sa kanya. Ang Old Devourer ay pinagmamasdan si Shu Xiaoyan na may hitsura ng awa, nilalaro ang malaking berdeng uod sa kanyang kamay, na parang naglalaro siya ng ilang kayamanan. Ano ang mali sa mundong ito? Ang Food-type Soul Master ay makakain ng mga insekto, kaya paanong ang batang babaeng ito? Nang kainin ni Shu Xiaoyan ang bug sa unang pagkakataon, ang sakit ay halos kapareho ng kay Tang Wulan, ngunit hindi nagtagal ay natuklasan niya na ang bug ay puno ng buhay. Sa makatuwid, nang binalak ng matandang mananakmal na pakainin ang kanyang mga surot sa pangalawang pagkakataon, nagkaroon siya ng kasalukuyang pag-uugali. Ang kakayahang umangkop na ito. Wala nang iba, ang kakayahan ng babaeng ito na umangkop ay simple, ganap. Siyempre, mayroon ding mga partikular na miserable. Halimbawa, oh, suka, patayin mo ako. Sigaw ni Exi. Ang kanyang diwa ay malapit nang bumagsak ng tuluyan. Nako, gusto kitang patayin, suka, huwag mo akong bigyan ng pagkakataon, kailangan kitang patayin. Ang magandang mukha ni Ye Xinglan ay naging mapatla. Oh, suka. Ginawa ko ito sa iyo. Patuloy na nanginginig ang katawan ni Yuanan Yahui. Mahusay, umaagos ang mga luha sa iyong mukha. Mr. Lumalamon ng matandang demonyo, maaari ko bang itanong kung paano ililigtas ang mga surot na ito? Maaari ko bang kunin ang ilan kapag umalis ako?
Kung ito ay mailigtas, tulad ng isang masaganang suporta sa enerhiya sa buhay, ang aming banal na anghel na pamilya maaari mong gamitin ang mga talento ng sakripisyo ng mas casual. Kita mo, ang aming pamilya ay may sapat na mapagkukunang pinansyal, o, hayaan nating sama-samang paunlarin ang mga ito sa lambak ng buhay ng mga devil. Kung gagawin mo, nakagawa ka ng pambihirang kontribusyon sa buong mundo. Kasuklam-suklam din si Lezengayo, ngunit mayroon siyang regalo ng sakripisyo, at ang kanyang pangunawa sa enerhiya ng buhay ay ang pinakamalakas sa lahat ng tao. Matapos kumain ng surot na nakakainis, natuklasan niya ang sikreto. Mula noon, ang 4 na tao na pinamumunuan ni Tang Wulan ay pinahirapan ng lumalamon na matandang demonyo sa loob ng 3 buwan. Na-promote sina Lezengayo, Xu Xiaoyan, at Xu Lizi. Alam mo ba kung ano ang pinakaayaw ko sa mundo? Isang matandang lalaki na may baluktot na ilong at madilim na mukha ang tumayo sa harap ni Lezengayo at malamig na nagtanong. Puno ng puot ang tingin sa kanyang mga mata, na parabang si Lezengayo sa kanyang harapan ang pinaka-nakakainis na pag-iral sa mundo. Hindi ko alam. Matapat na sabi ni Lezengayo. Ang ilang araw na kasama niya ang Old Devouring Demon ay ang pinaka-komportableng araw ni Lezengayo simula nang dumating siya sa Devil Island na ito. Ang siglang nakonsumo niya para sa sakripisyo ni Xu Xiaoyan ay halos makabawi pagkatapos kumain ng maraming surot. Ito ay talagang isang kaaya-ayang sorpresa, na nagbawas din ng kanyang pag-ayaw sa Devil Island na ito. Ang tanging pag-asa ngayon ay mailigtas ang kanyang mga kaibigan. Ang pinakaayaw ko ay ang mundong ito. Ang pangalan ko ay Puot, alalahanin ang aking pangalan, at kamuhian ng matandang demonyo. Dadalhin kita ng sakit, 10 beses, 100 beses, 1,000 beses, at 10,000 beses. Sa susunod na sandali, ibinaba si Lezengayo. Pagkatapos, ang katad na letigo na isinawsaw sa tubig ay malakas na hinampas sa kanya. Sa loob ng mahabang panahon, naniniwala si Lezengayo na ang kanyang kakayahang makatiis ng sakit ay lubos na mabuti. Ngunit bago niya kinasusuklaman ng matandang demonyo, nakita niyang mali ang kanyang sarili. Dahil wala siyang ideya na ang mga pamamaraan na maaaring magdulot ng sakit sa mundong ito ay napakaiba, iba at nagpapasigla. Ang sigaw, simula nang mabitin siya, hindi na ito tumigil. Ang matinding sakit ay patuloy na nagpapasigla sa katawan at isipan, si Lezengayo ay pilit na nagpupumiglas, gustong kumawala, ngunit nakikita lamang niya ang kanyang balat na bukas at laman. Pinagmasdan ko ang aking mga kuko na lumipad, at ang aking katawan ay unti-unting nagkapira-piraso at unti-unting namamatay. Nawalan na ng focus ang mga mata ni Tang Wulan. Pagkatapos ng 3 buwan ng pagdurusa, ang sigla sa kanyang katawan ay napakalakas, ngunit ang kanyang espiritu ay halatang pinasigla. Para kapag may nakita kang kumikislap ay kikiligin ka ng hindi namamalayan. Bagamat naramdaman na niya ang mahahalagang enerhiyang nakapaloob sa mga pagkain na iyon mamaya. Pero para sa kanya, naging napakasakit ng ganito kagandang bagay sa buhay, paano niya ito tatanggapin? Ngunit matigas pa rin ang kanyang ulo na binuhat, at alang-alang sa kanyang mga kaibigan, kailangan niyang buhatin ito. Isa lang ang nasa puso niya ngayon, kahit anong uri ng pagpapahirap, dapat niyang pagdaanan ito, at dapat niyang iligtas ang kanyang mga kasama. Sa tiyaga at tiyaga na sinuportahan niya siya sa loob ng 3 buong buwan, at sa wakas ay pinakawalan siya pagkatapos niyang lumunin ang matandang demonyo. Sa malaking subo at malalaking subo ng lahat ng uri ng pagkain, sa kanyang harapan, si Tang Wulan ay medyo manhid na, at sa kaibuturan lamang ng kanyang mga mata ay maaaring magkaroon ng ganoong kislap ng liwanag. Kumaibot din ang sulok ng bibig na lumunok sa matandang demonyo. Bilang unang torment object sa mga Shrek 7 Devils, lubos siyang nasisiyahan sa reaksyon ni Tang Wulan, at talagang nakaramdam siya ng matinding kasiyahan mula sa proseso ng pagpapahirap kay Tang Wulan. Gayunpaman, pagdating niya, natuklasan niya ang isang problema. Ibig sabihin, sobrang nakakain ang taong ito. Nang manhid ang kanyang espiritu, nagsimula siyang magpakita ng kanyang gana matapos niyang utusan na kainin ang pagkain na tila kasuklam-suklam. Sa pinakamasamang panahon, siya lang ang kumain ng sawa na halos 7 metro ang haba at kasing kapal ng hita. Matapos kainin ang sawa, nag-react si Tang Wulan sa kanyang sariling katawan, at ang mga kaliskis ay lumabas ng hindi mapigilan sa ilalim ng malakas na pag-agos ng dugo. Ngunit maaari pa rin siyang kumain, at ang kanyang gana ay patuloy na tumataas. Si Old Devourer ay lubos na nasisiyahan sa kanyang pagpapahirap kay Tang Wulan, ngunit siya ay nababagabag din ngayon. Ang gana ng lalaking ito ay mas nakakatakot kaysa sa batang matabang iyon. Bagamat ang maliit na taong grasa ay kumakain din ng marami, dahil hindi siya pinahirapan, siya ay itinapon sa galit sa matandang demonyo ng maaga. Ngunit ang lalaki sa kanyang harapan ay malinaw na namamatay sa pagpapahirap sa kanyang sarili, ngunit ang kanyang gana ay talagang nakakatakot. Kumain ng marami. Ang Old Devourer ay paulit-ulit na nag-iisip na siya ay pahihirapan upang ipaghiganti siya sa napakaraming pagkain, ngunit pagkatapos, nalaman niyang hindi si Tang Wulan ang hindi makayanin ito, kundi ang kanyang sarili. Napakaraming magagandang sangkap. Sagana man ang life energy dito, hindi nito matiis ang pagkonsumo niya ng ganito. Sa makatuwid, kinailangan niyang palayain si Tang Wulan at ihagis siya sa puot na matandang demonyo. Alam mo ba kung ano ang pinakaayaw ko sa mundo?
Malamig na tiningnan ng Old Devil si Tang Wulan. Medyo malabo pa rin ang mga mata ni Tang Wulan, kakain ka pa ba? Ano ang makakain? Tingnan mo ang hitsura ng iyong mga basura, ang paglamon sa maliit na panlilinlang na iyon ay magpapahirap sa iyo ng ganito, at ang matandang demonyo ay aasa sa sakit upang tulungan kang mabawi ang iyong espiritu. Ito ay talagang nakakainis, napupuot ako sa mundong ito, napupuot ako sa lahat. Nabitin si Tang Wulan, at tinamaan siya ng latigo. Pop! Tumalbog ang leather whip, basag-basag ang damit ni Tang Wulan, at may naiwan na puting marka sa balat ng kanyang balat. Mga puting marka. Bakit hindi ito bahid ng dugo? Ang puot na matandang demonyo ay natigilan saglit. Ang mga hindi mananampalataya ay kumuha ng isa pang letigo at sadyang pinalakas ang kanilang lakas. May isa pang puting marka, hindi, upang maging tumpak, ito lamang ang puting marka. Ang isa kung saan hinayla ang unang letigo ay nawala. Ito. Siyempre ang puot na matandang demonyo ay hindi naniniwala na ito ay isang normal na sitwasyon, kaya ang kanyang letigo ay tumama kay Tang Wulan na parang bagyo. Welts criss-crossed, at ang damit ni Tang Wulan ay punit-punit. Gayunpaman, nang ayaw ng matandang Diablo na magpalit ng instrumento sa pagpapahirap, nalaman niyang nawala na ang mga marka ng pilikmata sa katawan ni Tang Wulan, na wala man lang iniwang bakas. Ito. Anong nangyayari dito? Ang mga mag-aaral ni Tang Wulan ay nagsimulang mag-focus ng kaunti. Wala siyang naramdamang sakit. Naramdaman na lang niya na ang malakas na sigla sa kanyang katawan ay nagsimulang gumana ng unti-unti sa ilalim ng letigo mula sa labas, at ang kanyang chi at kapangyarihan ng dugo ay nagsimulang magsanib sa isa't isa. Sa proseso ng paghahalo sa isa't isa, isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng kaginhawaan ang kumalat sa buong katawan. Ang dagat ng espiritu ay palaging masakit, at sa wakas ay nakadama ako ng ginhawa, at ang espiritual na mundo ay sa wakas ay hinalinhan sa isang tiyak na lawak. Sa nakalipas na 3 buwan, napilitan siyang kainin ang mga kasuklam-suklam na bagay na iyon. Sa isang kahulugan, isinara ni Tang Wulan ang kanyang puso. Para kainin ito ng manhid. Siyempre wala siyang oras para i-coordinate ang spirit power niya at chi at dugo. Sa oras na ito, sa ilalim ng masakit na stimulus mula sa labas ng mundo, si Zuan Changgang at ang kapangyarihan ng bloodline ay magpoprotekta sa katawan ng mag-isa, at ito ay natural na gagana, kaya pinasisigla ang kanyang isip na unti-unting gumaling. Isang matinding kagat ang dumating sa sandaling ito. Hindi alam ng matandang puot na demonyo kung saan niya nakita ang isang mahabang bakal na pako, na tumusok sa katawan ni Tang Wulan. Sa ilalim ng kanyang kapangyarihan, ang bakal na pako ay tuluyang tumusok sa balat ni Tang Wulan. Lumitaw ang mahinang bahid ng dugo. Halatang mas malakas ang tusok kaysa sa naunang letigo. Sa ilalim ng mas malakas na pagpapasiglang ito, ang bloodline ng Golden Dragon King ni Tang Wulan at ang kapangyarihan ng Zuanchen Art ay natural na tumatakbo ng medyo mas maayos. Ang kanyang espiritual na mundo sa wakas ay bumukas ng dahan-dahan. Ang kinasusuklaman ng matandang Diablo ay nakita, ngunit ang butas na butas ay mabilis na nagsara, at walang proseso ng scabbling, at ito ay bumalik sa normal. At nang tinusok niya ng mga kuko ang katawan ni Tang Wulan, nalaman niyang tila may gintong halo sa ilalim ng kanyang balat si Tang Wulan, at ang balat mismo ay napakatigas. Kapag tumusok siya ng mga bakal na pako, mararamdaman pa rin niya si Tang Wulan. Mabilis na tumigas ang natusok na balat na para bang may mga kaliskis pa na lalabas. Itinaas niya ang kanyang kamay upang i-seal ang spirit power ni Tang Wulan at i-seal ang sirkulasyon ng kanyang dugo. Gayunpaman, hindi niya masilyuhan ang instincts ng katawan ni Tang Wulan. Ang iba't ibang instrumento ng pagpapahirap ay patuloy niyang inilabas at ginamit kay Tang Wulan. Ang kamalayan ni Tang Wulan ay ganap na nagising, pinapanood ang abalang matandang puot na demonyo, pinagmamasdan ang mga peklat na lumitaw sa kanyang katawan, at pagkatapos ay pinapanood silang mabilis na malapit. Ngumisi lang si Tang Wulan. Sakit. Ang ganitong uri ng sakit ay ginamit ng maaga noong ako ay nagsimulang mag-aral ng pagpanday noong ako ay 6 na taong gulang. Hindi siya natatakot sa sakit, ngunit ang kakayahang makatiis ng sakit ay higit na higit sa mga ordinaryong tao. Kahit na ito ay isang makapangyarihang Panginoon ng kaluluwa, imposibleng ihambing sa kanyang pagtitiis. Higit pa rito, mayroon siyang napakalakas na kakayahan na lumaban. Masyadong malakas ang self-healing power ng bloodline ng Golden Dragon King. Kahit na ito ay isang pisikal na pag-atake o isang pag-atake ng enerhiya, si Tang Wulan mismo ay may sobrang resistensya. Mula noon, ang maput na matandang demonyo ay gumamit ng 18 martial arts kay Tang Wulan, para langinin siya ng sulok ng kanyang bibig. Kung sumakit muli, maihahalin tulad ba ito sa sakit na nakatusok sa puso na dulot ng epekto ng selyo ng Golden Dragon King? Iyan ay mula sa loob palabas. Nang hindi napigilan ni Tang Wulan ang kanyang sarili at nagsimulang dahan-daang lumapit kay Xu Xiaoyan, sa wakas ay natarante siya. Gaano man katatag ang kanyang puso, sa kasong ito, kailangan niyang magkompromiso. Ano ang kinakatakutan mo? Enjoy life first, it is so wonderful. You see, such a beautiful little girl is about to come to your reluctance. Why bother to rest your desires? Palayain mo na, at bitawan mo ang iyong mga pagnanasa sa nilalaman ng iyong puso. Sige.
Ang boses ay hindi pag-aari ng matandang bangungot na halimaw, ngunit isang boses ng babae, isang napakakasiyasang boses ng babae, na may mahinang alindog sa boses, bagaman hindi ito malakas, ngunit sa oras na ito ay parang fuse. Nagkaroon ng pag-iwas sa harap ng mga mata ni Tang Wulan, at si Xu Xiaoyan, na unti-unting lumalapit sa kanya, ay tila nagbago, naging hitsura ni Nier, at hitsura ni Guyu. Sinubukan ni Tang Wulan ang kanyang makakaya na sabihin sa kanyang sarili na hindi si Guyu ang lumalapit, lalo pa si Nar. Gayunpaman, ang mga nakapagpapagaling na katangian ng Pink Mist ay masyadong malakas. Hindi lamang nito binura ang kanyang katawan at pinasigla ang kanyang instincts, ngunit maging ang kanyang espiritual na mundo ay nagsimulang masira dito. Ang mga alon ng guni-guni ay patuloy na lumilitaw sa kanyang isipan, at ang magandang oras kasama si Guyu ay patuloy na kumikislap sa kanyang isipan. Naikuyom ni Tang Wulan ang kanyang mga kamao at sinubukang lumaban sa ilusyon na ito, ngunit nalaman niyang maaari lamang siyang malunod sa ilusyon. Sa wakas, isang mainit at mahalumigmig na palad ang humawak sa kanyang balikat, at biglang naramdaman ni Tang Wulan na ang kanyang katawan ay sasabog na parang isang pagsabog ng bulkan. Siya ay lumingon halos hindi na mamalayan, at ang kanyang mga mata ay naging pula. Ngunit sa sandaling ito, ang lahat ng kulay rosas na ambon ay biglang naglaho sa tuktok ng yungib na parang isang mahabang balyena na sumisipsip ng tubig. Pagkatapos, ang tubig na yelo na parang talon ay nahulog mula sa langit, at ang 7 tao ay naghiyawan sa kanila. Ang cool ng puso. Ang lahat ng mga pagnanasa ay napatay sa isang iglap, at ang nahihilo na utak ng lahat ay nagising din sa isang iglap. Nanginginig si Tang Wulan. Malinaw niyang nakita na malapit na si Xu Xiaoyan. Ang isang kamay ay nakahawak sa kanyang balikat, at ang kanyang kamay ay nakataas. Kung hindi dahil sa pagbagsak ng yelo, natatakot ako na malapit na itong mahulog sa kanya. Ang sitwasyon sa iba pang dalawang panig ay magkatulad. Tinapakan ni Yuan Enyahui ang likod ni Xu Lizi gamit ang isang paa, napahiga si Xu Lizi sa lupa at hingal na hingal. Ang paghahangad ni Ye Xinglan ay mas malakas, ngunit hindi na siya nakaupo doon na naka-crossleg, ngunit inaalalayan ang kanyang mga kamay sa lupa, na gumagawa ng hakbang para sumunggab. Ang pinaka-nakakahiya ay sina Xi at Le Zhenghao. Sa pagkakataong ito ay magkayakap na ang dalawa. Matapos mabuhusan ng tubig na yelo, ang dalawa na matino ay sabay na nakatingin sa isa't isa na nanlalaki ang mga mata. Oh! Sabay-sabay na itinagilid ng dalawa ang kanilang mga ulo, nagsusuka, at pagkatapos ay naghiwalay na parang kidlat. Ikaw, may ginawa ka ba sa akin? Halos magkasabay silang umungol. Buti na lang at buo pa rin ang mga damit sa katawan nila, halatang hindi sa susunod na hakbang. Napuno ng matinding takot ang isipan ng 7 tao, at hindi nila maisip kung ano ang mangyayari kung magpapatuloy ang pink na ambon. Ito ay tiyak na isang malaking dagok na magpapahirap sa kanila habang buhay, at maging dahilan upang iwanan nila ang kanilang buhay. Ang pagpapahirap sa kaluluwa ay walang kapantay. Ngayon, dapat kang maging mas masunurin. Ang matandang bangungot na demonyo ay umalingaw-ngaw na may kakaibang boses. Kaagad pagkatapos, sunod-sunod na kakaibang halakhak din ang pumuno sa buong sakit. Ang malaking sound wave ay umalingaw-ngaw, at ang 7 Tang Wulan ay mabilis na nakoma sa ilalim ng malakas na impact ng sound wave. Mula nang magpunta rito, nakatagpo na nila ang 4 na matandang demonyo ng Disillusionment, Nightmare, Devouring, at Death Sting sunod-sunod. Ang mga pamamaraan na ginagamit ng bawat matandang demonyo upang pahirapan ang mga tao ay walang katapusan, at ang bawat matandang demonyo ay napakapangangilabot. Ngunit hindi nila ito kayang pigilan. Ang mga matandang demonyong ito ay lubos na naunawaan ang mga kahinaan ng kanilang pagkatao. Sa nakalipas na 6 na buwan, nakaranas sila ng matinding pinsala kapwa sa pisikal at mental. Nang magising si Tang Wulan mula sa kanyang mahimbing na pagkakatulog, nalaman niyang nasa kuweba pa rin siya. Bukod sa kanya, may isa pang figure sa kuweba. Nakasandal ang lalaki sa pader na bato, nakasuot ng purple na balabal, at hindi niya makita kung ano ang hitsura niya. Huminga ng malalim, nalaman ni Tang Wulan na ang kanyang soul power at energy power ay makokontrol muli. Subconsciously tumalikod at umupo, ang lahat ay bumalik sa normal maliban sa pagkahilo ng kanyang ulo. Pagkatapos huminahon, maingat na nilakad ni Tang Wulan ang tao at tumingin sa paligid. Nanlaki ang mga mata niya sa pagtataka sa hitsura nito. Sa ilalim ng purple hood, may maselang mukha na maaaring basagin ng bomba. Ang kanyang balat ay maputi at maislan, at ang kanyang hitsura ay hindi nakamamanghang, ngunit siya ay may walang katulad na kahalagahan sa puso ni Tang Wulan. Nang makita siya, ang unang reaksyon ni Tang Wulan ay imposible. Ngunit pagkatapos noon, nakaramdam siya ng pagkabigla sa kanyang katawan at isipan. Hindi niya namamalayan na kinurot ang hita niya, napakatigas. Masakit. Hindi nananaginip, totoo lahat ng nasa harapan ko. Subconsciously inabot niya ulit ang kamay niya at kinurot ang mukha niya. Oo. Ngumuso ang dalaga, gumalaw ang mahahabang pilik mata, at dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata. Sa kanyang mga mata na nakaharap sa isa't isa, ang mga mata ni Tang Wulan ay agad na nasasabik, ngunit ang mga mata ng tao ay lumitaw sa kawalan ng ulirat at pagkalito sa isang sandali. Nasaan ako? Blankong sabi ng dalaga. Mapait na ngumiti si Tang Wulan, ito ang Devil Island. Ikaw ba talaga?
Ang batang babae ay biglang umupo ng tuwid, na para bang bumalik lamang siya sa kanyang kaluluwa sa oras na ito, at nawala ang kanyang boses. Ikaw, bakit ka nandito? Ikaw. Oo, ang babaeng ito ay hindi ibang tao, kundi si Guyu na maraming araw nang nawawala. Si Tangulan ay tumingin sa kanya ng blanko, nakatingin sa kanya ng may pagtataka. Guyu, pinahirapan mo ako. Ang paghinga ni Guyu ay kitang-kitang mabilis, mabilis siyang tumayo, tumingin sa paligid, at bamulong, ikaw, bakit ka nandito? Kanina ko pa kinakalat ang Spirit Tower, ikaw. Umiling si Tangulan, sabi ko, hindi ko alam, naniniwala ka ba o hindi? Inilagay ni Guyu ang isang kamay sa kanyang dibdib, bigla siyang tumalikod, humarap kay Tangulan ng nakatalikod, parang ayaw niyang humarap dito, mabilis ang kanyang paghinga. Why go? Meron bang hindi natin kayang harapin at lutisin ng magkasama? Oo, hindi ako sapat na malakas ngayon. Siguro hindi kita lubusang mapoprotektahan, pero magsisikap ako, at magsisikap ako para magbago be stronger. I will be able to protect you in the future. Guyu, huwag mo na akong iwan, okay? Dumating si Tangulan sa kanyang likuran, hinawakan ang kanyang braso na may ilang nanginginig na mga kamay, at dahan-daang binawi ang kanyang katawan. Ang hindi mo naiintindihan, hindi ganoon kadali. Nanginginig ang boses ni Guyu, kung kaya ko, paano ako papayag na iwan ka? Gayunpaman, hindi ako maaaring manatili sa tabi mo, para sa iyong kaligtasan at para sa iyong kinabukasan. Hinayla siya ni Tangulan at hinayaan siyang harapin ang kanyang sarili, kahit na nag-aalala ka na hindi ko ito matiis, maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang nangyayari? Sa tingin mo ba sa mundong ito, bukod sa iyo, ako may gusto ka pa bang iba? Malumanay na sinabi ni Guyu, napakaraming magagandang babae na nagkakagusto sa iyo, maaari mo silang piliin. Sinsero ka ba? Mataimtim na sinabi ni Tangulan. Hindi lumayo si Guyu, nang walang sinasabi. Huminga ng malalim si Tangulan, sabihin mo sa akin, kahit ano pa man iyon, kailangan mo munang ipaalam sa akin ang totoo, at sabay tayong mag-isip ng solusyon. Siguro, wala pa akong kakayahang protektahan ka, pumayag din ako na pwede tayong maghiwalay pansamantala para sa kapakanan ng ating kinabukasan. Pero dapat ipaalam mo man lang sa akin ang dahilan, at least hayaan mo akong makita ang tunay na pag-asa sa pagitan ko, para sa akin. Maniwala ka sa iyong sarili, sa hinaharap, mapoprotektahan ka ng maayos at manatili sa iyong tabi. Ibinaba ni Guyu ang kanyang ulo, ngunit hindi siya umimik. Bigla niyang isinubsob ang sarili sa mga bisig ni Tangulan, itinaas ang kanyang ulo, at hinalikan siya. Nagulat si Tangulan sa kanyang biglaang emosyonal na pagkabalisa, ngunit naramdaman ang pamilyar na hininga at naramdaman ang kanyang mainit na labi, siya ay nahulog halos kaagad. Maalog ang kanyang mga galaw, tulad noong unang beses silang naghalikan sa isa't isa, ngunit sa pagkaalog na iyon, hindi mabilang ang nostalgia para kay Tangulan. Nagsimulang bumilis ang kanilang paghinga, at maging ang temperatura sa kuweba ay tila unti-unting tumaas. Ang puso ni Tangulan ay patuloy na tumaas ng may sigasig. Pinunit nila ang damit ng isa't isa, na para bang lahat ng pinipigilang pagnanasa sa kanilang mga puso ay sumabog sa sandaling ito. Sa sandaling ito, biglang, si Tangulan ay nakaramdam ng bahagyang kirot sa kanyang dibdib, isang uri ng hindi masabi na sakit sa puso na agad na kumalat sa kanyang katawan, at ginawa rin ang kanyang umaakyat na napakalakas na pagnanasa na nanginginig ng husto. Ang kaba sa dibdib ay nauwi sa nakakapasong init, at tila may sinasabi. Ang maselang katawan sa kanyang harapan ay humihingi pa rin ng buong lakas, ngunit unti-unting lumiliwanag ang mga mata ni Tangulan. Niyakap niya ang kanang kamay niya, at biglang kuminang ang kulay ginto, naging matalas na kuko, at mahigpit na hinawakan ang ulo niya. Umungol si Tangulan, hindi ikaw siya. Sa nakakasilaw na gintong liwanag, ang figure ni Guyu ay agad na naging ilusyon, naging bula, nawala nang walang bakas sa kanyang harapan, ang gininto ang liwanag sa mga kuko ng gintong dragon ay nagsuka, at si Tangulan ay napabuntong hininga at napabuntong hininga. Ngunit sa sandaling ito, ang timangan na pilak na laging malapit sa kanyang dibdib, unti-unting lumalabo ang liwanag. Oo, ang paalala ng sukat na iyon ang nagbigay daan kay Tangulan na magising para makilala niya ang pagkakakilanlan ng taong nasa harapan niya. Isang nagulat at kaaya-ayang boses ang tumunog, ang aking ilusyon ay nahukay mula sa kaibuturan ng iyong puso. Talagang nakakagulat na magising ka mula rito. Gayunpaman, tila hindi ito pag-aari ng iyong kapangyarihan. Pinipino ni Hong Chen ang puso. Ang pagnanais ay walang hangganan. Hello, ako ang matandang demonyo ng pagnanasa. Sa madilim na sulok, isang babaeng kulot na lumabas. Sinabi niya na siya ay isang matandang demonyo, ngunit hindi siya matanda. Siya ay mukhang higit sa 20 taong gulang. Nakasuot siya ng napaka-reveal na damit, kalahating lantad ang dibdib, at balingkinitan ang mga hita. Ang bilog at tuwid, nakakunot ang noo at ngiti, lahat ay nagpapaisip tungkol dito. Dahil sa kanyang hitsura, medyo hindi malinaw si Tangulan, ngunit naramdaman niya na parang si Guyu. Kung tutusin, kapag may nakakakita sa kanya, mararamdaman niya ang kanyang kalaguyo. Isang malamig na liwanag ang sumilay sa mga mata ni Tangulan, ikaw, bakit mo ako pinahirapan sa ganitong paraan? Ikaw.
Ngumiti ang old demon desir at hinarap ang mga pagdududa ni Tang Wulan ng napakatahimik, hindi, para lang makita kung gaano kalalim ang iyong pag-ibig. Mayroon lang akong mga pagnanasa, at hindi ako kailanman nagmahal, kaya lalo akong handang pumunta. Silipin kung ano ang mga hangarin ng pag-ibig ng ibang tao. Ito ang kaligayahan ko. Nanlamig ang mga mata ni Tang Wulan. Nang may sasabihin pa sana siya ay pinakinggan niya ang matandang may pagnanasa, matagal ko nang nahulaan. Sa inyo, ang pinakamahirap dapat ay ikaw, dahil hindi ka madaling dayain. Walang manliligaw ang dumating dito. Sa kasamaang palad, nahulog ka pa rin, ngunit makikita mo na nagmamahal ka ng malalim. Kaya nga ganoon. Gusto mo bang makita kung ano ang magiging reaksyon ng iba? Saglit na natigilan si Tang Wulan. Bago siya makasagot, iwinagayway ng old demon desir ang kanyang kanang kamay sa hangin, isang liwanag at anino ang kumikislap, at 6 na magagaan na kurtina ang lumitaw sa kanyang harapan. Ang 6 na magaan na kurtina, syempre, ay kumakatawan sa iba pang 6 sa Shrek 7 Monsters. Ang magaan na kurtina ay nasa kuweba din, at kamukha ito ng kuweba kung saan naroon si Tang Wulan. Sa unang kuweba, ito ay si Xie, at mayroon ding isang transparent na Yuanan Yahui. Walang alinlangan, ito ay isang ilusyon. Sa oras na ito, hawak na ni Xie si Yuanan Yahui, ngunit nakakagulat, hindi na siya nakagalaw pa. Dahan-daang napabuntong hininga si Xie, tila may pinipigilan, ang mga kamay ni Yuanan Yahui ay naglalakad sa likuran niya, na parabang ang kanyang maselang katawan ay malapit nang ipasok sa kanyang katawan. Ang paghinga ni Xie ay halatang medyo maikli, ngunit ang kanyang mga galaw ay tila medyo naninigas. Ikaw, hindi mo ba sinasadya na maghintay tayo hanggang sa ikasal tayo bago tayo pumayag na makipagkaibigan sa akin? Sabi ni Xie, humihingal. Ang Peking Yuan and Yahui ay nagsabi sa isang kaakit-akit na boses, sa Devil Island na ito, tayo ay walang katiyakan. Takot na takot na mangyari talaga ang dating sitwasyon. Ibibigay ko sa iyo ang aking unang pagkakataon, at least, wala akong pinagsisisihan muli. Xie, mahalin mo ako. Nanginginig ang katawan ni Xie, at hindi namamalayan, hinawakan ng isang kamay ang puwitan ni Yuanan Yahui. Gayunpaman, nang makita ang kanyang kamay na malapit nang mahulog sa harap ng balakang ni Yuanan Yahui, biglang tumigil ang kamay ni Xie. Kaagad pagkatapos, umungal siya, humayo ka at mamatay. Sa pagliko ng kanyang pulso, lumitaw ang Guanglong dagger sa kanyang pagkakahawak, na tumusok sa katawan ni Fake Yuan and Yahui mula sa kanyang baywang. Nang makita ang eksenang ito, hindi mapigilan ni Tang Wulan na matigilan. Kailan naging napakalakas ng paghahangad ni Xie? Sa kanyang impresyon, si Xie ay palaging isang taong walang kakayahang pigilan ang kanyang sarili. Bukod dito, imposible para sa kanya na angkinan ang pagkakaroon ng mga bagay tulad ng kanyang mga kaliskis ng Silver Dragon na maaaring gumising sa kanya. Ganap niyang ginamit ang kanyang paghahangad upang labanan ang pagsalakay ng ilusyon. Hindi lang siya, kundi ang matandang Demon of the Seer sa kanyang tabi ay nabigla rin, nakatitig sa eksenang ito na tulala. Anong nangyayari dito? Ang katawan ng Peking Yuanan Yahui ay nawala din sa isang bula, at pagkatapos ay nakita ni Tang Wulan si Xie na napaiyak sa sarili, akala ko totoo na. Pero ang ugali ni Yuanan, paano ko kayang ayalay ang buhay niya sa akin dahil siya ay nasa isang desperado na sitwasyon. Siya ay napaka-prinsipyong tao, hindi ko pa naiisip ang tungkol sa ganitong uri ng kamay ng ilang beses. Pero ilang beses ko rin naisip ang ganitong bagay. Kung ito ay totoo gaano kahusay, kung ito ay talagang. Sandaling hindi nakaimik si Tang Wulan. Lumalabas na hindi gaano kalakas ang taong ito, ngunit ang karakter ni Yuanan Yahui, kasama ng kanyang pangunawa kay Yuanan Yahui, at may mga nakatagong takot pa nga sa kanyang puso. Sa bagay, hindi niya sinasadyang nakita si Yuanan na naliligo ng 2 beses, at naglaro ng sakit pagkatapos, na talagang nag-iwan ng isang anino. Halos hindi namamalayan, tiningnan ni Tang Wulan ang isa na kay Yuanan Yahui sa gitna ng 6 na ilaw at anino. Pop! Lumawak ang bibig ni Yuan and Yahui, at lumipad palayo ang Peking Xie. Ang sinabi ng Peking Xie sa kanya ay katulad ng sinabi ng Peking Yuan and Yahui noon. Ngunit si Yuanan Yahui ay sobrang dominante. Namula ang mukha ni Qiao, ngunit sinampal pa rin niya ang kanyang Peking Xie. Ikaw, bakit ang bigat ng kamay mo, masakit sa akin? Bumangon ang Peking Xie mula sa lupa, puno ng kalungkutan ang kanyang mukha. Yuan and Yahui sneered, masakit. Mas masakit pa. Hindi ka naman talaga siya, wala siyang lakas ng loob na tanungin ako nito. Fake ka talaga. Nang makita ito, lihim na sinisiraan ni Tang Wulan ang kanyang puso, kung gaano kahigpit ang asawa ni Xie para tiyakin si Yuanan Yahui. Hindi ko ito napansin sa mga normal na panahon, ngunit ngayon ay tila nasa ilalim ng kontrol ni Yuan and si Xie, ngunit hindi ito magaan. Malinaw na pinapanood niya ang matandang demonyo ng pagnanasa na nagpapahirap sa kanyang mga kaibigan, ngunit hindi ko alam kung bakit, pagkatapos makita sina Yuanan Yahui at Xie, si Tang Wulan ay nagkaroon ng gana na tumawa. Ang sumunod niyang tiningnan ay ang kuwebo kung nasaan si Shu Lizzie. I don't dare, Sister Xinglan, I don't dare.
Napakasagrado mo sa puso ko, medyo hindi pa ako handa. Sister Xinglan, huwag mong gawin ito, medyo hindi ako komportable. Wala ka sa puso ko yun lang. Huwag mo akong hawakan. Ako. Si Shu Lizzie ay parang isang nanginginig na maliit na puting baboy, nakakulot sa sulok, Peking Ye Xinglan na nakasquat sa tabi niya, pakiramdam na medyo hindi na makapagsimula. Nang makita ito ni Tang Wulan, kumaibot ang mga sulok ng kanyang bibig. Ito ay dahil ang hitsura ni Shu Lizzie ay hindi masyadong matikas. Nakabaluktot doon ang chubby niyang katawan, not to mention it, at tinakpan niya ng mga kamay ang mga importanteng parte niya. Ibinaba niya ang kanyang ulo at hindi naglakas loob na pumunta. Tingnan ang Peking Ye Xinglan na commandant na parang seda. Lizzie, anong ginagawa mo? Nakita mo na ang sitwasyon kanina. Natatakot talaga ako na baka may mangyari dito. Habang magkasama tayo, ibibigay ko sa iyo ang pinakamahalagang bagay. Alam ko, nitong mga taon na ito lagi mo akong gusto, kaya ano ang kinakatakutan mo ngayon? Napabuntong hininga si Shu Lizzie at napabuntong hininga, ngunit nakapulupot pa rin ang kanyang katawan, Ate Xinglan, hindi ko kaya. Hindi ko maaaring samantalahin ang panganib. Ate Xinglan, huwag mo akong pilitin na maging okay, hindi ko pa nagagawa. Humanda ka. Alam mo ba? Noon pa man ay may pangarap sa puso ko, nangangarap na balang araw, maaari kitang pakasalan sa isang matengkad na kama. Isang wedding gown, at makakasama lang talaga kita, kaya hindi kita malapastangan. Gatlang M. For more videos, please like, share and subscribe.